Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. 1351 kailan. Narinig ito ni Yefan, itinuwid niya ang kanyang mga iniisip, at nakangiting sinabi, tama ka, huwag kang magdesisyon, ito ang pinakamahusay na desisyon. Pagkatapos gawin ang gusto mo, i-drag ito. Tingnan mo. Kaya mo bang i-drag ang 19 hanggang 55? Kahit na mayroong 37, maglalakas loob akong subukan ito. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, boss, noong nakipaglaban tayo sa banal na digmaan kasama ang mga matatandang pinuno, maaari ka pa ring tumakbo sa buong mundo at labanan ang tug of war. Pero this time, kung talagang lalaban ka sa Doomsday Kingship or the Clan, talagang isang kisap mata lang, mamamatay ka o mamamatay ako. Mga sister-in-law, masyado kayong nagmamalasakit, ang mga tao ay nasa teritoryo pa rin ng kaharian ng Siya, na siyang punto rin ng katiyakan ng angkan para sa inyo. Kung talagang kasama mo ang Doomsday Kingship at mga leaks, tinatayang ang mga kamag-anak sa Siya Kingdom ang unang magdurusa. Tumango si Yefan. Ngunit ang kanyang kabanalan ay hindi isang vegetarian. Kung nalaman niyang naantala ako ng oras, malamang na gumamit siya ng iba pang mga paraan upang ma-pressure ako. Hindi na ito matutulungan. Haharangean ng mga sundalo ang tubig at tatabyunan ang lupa. Ang maitutulong ko lang sa amo ay payuhan ka. Kung may away, hindi ko alam ang gagawin ko. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan. May bakas ng katatagan sa mga mata ni Yefan, at mas naging kumbinsido siya na ang tanging paraan para makaalis ay ang patuloy na lumakas. Kung bibigyan si Yefan ng 10 taon, naniniwala si Yefan na sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, tiyak na hihigit siya sa kanyang kabanalan. Ngunit ang problema ay hindi siya bibigyan ng kanyang kabanalan ng ganoong katagal upang maghanda. Tila kailangan niyang humanap ng ibang paraan para makalusot sa lakas na makapagtatanggol sa sarili sa maikling panahon. Isang kahangahangang palasyo sa mundo ng yelo at nyebe sa dulong hilaga ng kontinente. Sa isang malaki at maluwag na study room sa palasyo, ang malalaking bookshelf ay maayos na nakaayos, at maraming mga head specimen ng mga hayop na nakasabit sa mga dingding. Ang kalan ay nasusunog, at sa liwanag ng apoy, isang matandang babae ang humahaplos sa isang malaking bowl ang kristal gamit ang 2 kamay. Puting-puti ang mata ng matandang babae, parang wala sa katawan ang kaluluwa. Sa oras na ito, isang itim at malalim na magic door ang bumukas sa study, at lumabas ang Dharma King of Doom, nakasuot ng puting robe na may pattern na itim na dragon. Hindi nagmamadali si Dharma King Doom, tahimik siyang nakahanap ng upuan sa likod niya at umupo, tahimik na nakatingin sa bowl ang kristal na naglalabas ng kakaibang kinang. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nawala ang liwanag ng bowl ang kristal, lumingon ang matandang babae, at bumalik ang kanyang mga mata sa dati nilang bulag na anyo. Ang propeta, ano ang nakita mo? Tanong ni Dharma King Doom sa oras na ito. Hari ng Dharma, gaya ng inaasahan mo, hindi na kumbinsi ng kamatayan si Lucifer, bahagyang umiling ang propeta, hindi ko nakita na aalis ang pamilya ni Lucifer sa kaharian ng Siya, at mula ngayon, hindi na rin siya tatayo sa panig natin. Ako. Pasensya na, kakaibang numero si Lucifer, dagdag pa ang kanyang lakas, nahihirapan akong direktang hulaan ang kanyang pag-uugali, matansya ko lang ito sa pananaw ng mga taong nasa tabi ko. Bahagyang sinabi ng Doomsday Dharma King, okay lang, nahulaan ko na nahihilahin niya ang oras. Dharma King, ano ang gagawin mo? Tanong ng propeta. Tumayo si Dharma King Doom at nagsabi, dahil gusto niyang mag-antala, tingnan mo kung gaano siya katagal mag-antala. Ipilit siya at tingnan kung kaya niya ito. Kung maaantala talaga siya hanggang sa huli, ihanda mo na ang isa para sa kanya. Ang kalaban na hindi niya matatalo, panasan siya sa mundo, ang tumango ang propeta, ang Dharma King, Air, ay isang magandang pagpipilian, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, sige at gawin mo. Gawin natin ito, sabi ng hari ng araw ng paghuhukom, binuksan ang magic door, at umalis sa study. Hilagang Europa, ang labas ng lungsod ng Stockholm. Mayroong ilang mga vilya na may pulang bubong at puting pader sa baybayin ng isang magandang lawa. Sa di kalayuan, makikita mo ang mga bundok na nababalutan ng nyebe at mga ibon na dumadaan. Isang makalumang silver gray na Mercedes-Benz SL sports car na nakapark sa labas ng Villa Complex. Magalang na pinahinto ng 2 gwardya ng Roedian Royal Family na namamahala sa pagbabantay ang sasakyan. Mr. Madam, good afternoon, may invitation letter po ba kayo? Tanong ng isang sundalo na sumasaludo. Sa loob ng convertible, si Yefan, na nakasuot ng suit at puting kamiseta at medyo masigla, ay kumuha ng lilang Lily of the Valley na dokumento mula sa kamay ni Sally at ibinigay ito. Matapos kumpirmahin ng sundalo, bagamat medyo naguguluhan siya, magalang pa rin niyang sinabi, welcome to you too, Sir Floren, Lady Sally. Salamat, ngumiti si Yefan at pinaandar ang kotse. Nang iparada niya ang sasakyan at bumaba ng sasakyan, walang magawang nagreklamo si Yefan kay Sally. Sabi ko, Sally, gusto kong maging low profile ka, pero sobra-sobra na ang 2 marangal na titulo na ginawa mo. Ibaba natin ito ng konti. Anyway, kumuha tayo ng Earl or something.
Tingnan mo ang dalawang sundalo ngayon, halatang nagtataka kung paano tayo makakasali sa ating pagkakakilanlan. Kung sila ay kainahinala, maaaring magkaroon ng maraming problema upang makapasok. Nakasuot ng black lace dress si Sally ngayon. Ang kanyang matikas na figure ay nagpakita ng kanyang kakaibang alindog, ang kanyang misteryoso at kaakit-akit na ugali, at ang kanyang namumukod tanging mahabang pilak na buhok, na nakakaakit ng maraming atensyon. Bahagyang naagrabyado ang kanyang mapupulang labi, Wang, hindi mo sinabi kung anong klaseng titulo ang gusto mo. Akala ko mahilig kang maging low profile. Napabuntong hininga si Ye Fan, at ayaw nang sisihin pa. Anyway, ito ay pangunahin para kay Ai. Ipagdiwang ang iyong kaarawan, pumasok ka lamang. Kalimutan mo na, sa wakas nakapasok na ako sa arena ng maayos. Huwag mo akong tawaging hari, kapatid mo na ako ngayon, sabi ni Ye Fan sabay kindat. Tumango si Sally na may bahid ng hiya sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Ye Fan, okay, kuya. Ang, kapatid, ay mahinang sumigaw, matamis na parang pulot, naramdaman ni Ye Fan na nangangati ang aking munting puso. Hindi ko maiwasang maalala na noong una kong nakita si Sally Ye noong bata pa ako, ang batang babae na may kulay pilak na buhok na nakakulong sa isang hola, ang mga inosente at malinaw na mga mata na puno ng pagnanais para sa labas ng mundo. Pagkatapos ay tingnan ang payat na katawan sa kanyang paligid, na para bang siya ay ipinanganak. Diyosa siya. Huminga ng malalim si Ye Fan, hindi napigil ang lumapit at hinawakan ang kanyang maselang pisngi, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ang mabango at kaakit-akit na buhok ni Sally Ye. Bagamat ang halik ni Ye Fan ay isang uri lamang ng malalim na pagmamahal mula sa nakatatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na babae, ang mukha ni Sally Ye ay agad na namula, at ang kanyang ulo ay napuno ng saya at tensyon. Fair na, nakangiting sabi ni Ye Fan. Oo, marahan na samando si Sally Ye sa lalaki at humakbang. Ang mga maaaring pumunta sa Rued Ian Royal Private Villa area upang ipagdiwang ang kaarawan ni Ai ay karaniwang mga kinatawan ng mga pangunahing royal family, ilang makalumang noble, at ilang matandang kaibigan ng Rued Ian Royal Family. Sinuri ni Sally ang listahan ng bisita ng maaga at kinumpirma na walang makakakilala sa kanila, kaya hindi ito madali. Nang lumitaw ang dalawa sa pangunahing pasukan ng villa, bumalik na si Sally Ye sa kanyang normal na estado, malayo at marangal, kaya natakot ang mga tao na lumapit ng basta-basta. Pero the more, mas maraming nakapansin kay Sally. Si Ye Fan ay medyo mapayapa at madaling lapitan, naglalakad kasama si Sally Ye, ngunit kumikilos na parang foil. Sa festive banquet hall, ang mga maharlika ay nakikipag-usap sa ilang matandang kaibigan, at ang eksena ng pagbati ay hindi maiiwasan. Si Ye Fan at ang iba pa ay hindi nakikitungo sa mga taong ito. Pagkatapos maghanap, nakita nila ang lokasyon ni Ai ng direkta. Sa sandaling ito, si Elle, sa isang lavender na damit na prinsesa at isang ornamental na koronang brilyante, ay nakatayo kasama ng hari at reyna, nakikipag-usap sa ilang marangal na lalaki at babae na may pambihirang ugali. Nanatiling may ngiti sa labi si Elle, pero hindi siya nag-focus sa usapan, tumatango lang siya ng matino paminsan-minsan. Nalaman niyang papasok na pala si Ye Fan at ang dalawa, pero kung tutuusin, hindi naman siya heir dito, isa lang siyang ordinaryong royal princess, isang maselang bulaklak na pinalaki ng kanyang mga magulang at inang reyna, syempre hindi siya makapagpakita ng super perception. Hanggang sa lumitaw sina Ye Fan at Sally Ye sa kanyang larangan ng paningin, kumislap sa tuwa ang mga mata ni Ai, itinaas niya ang kanyang palda at sumaludo. Pasensya na po, ama at ina, narito ang aking kaibigan, gusto kong libangin. Kabanata 1352 ang regalo ng prinsipe. Noong 1352. Nagulat ang kasalukuyang Haring Gustav 17 at Reyna Margaret nang marinig na nag-alok ang kanilang anak na babae na aliwin ng mga kaibigan. Si Gustav ay higit sa 60 taong gulang, ang kanyang buhok ay kulay abo na, at siya ay medyo kalbo, ngunit siya ay nakadamit ng maharlikang damit na may pambihirang ugali. Agad niyang tinanong ng nakangiti, "My precious daughter, nag-imbita ka ba ng mga kaibigan sa panahong ito?" Oo, medyo nahihiya si Ai, at namula ang mukha. Magkamukha sina Queen Margaret at Elle, at agad siyang nagtanong, "Elle, saan ka nag-imbita ng mga kaibigan?" Bago ang mga kaarawan, hindi pa kita nakitang nagkusa na mag-imbita ng mga kaibigan. Hindi mo kasama ang mga kaklase mo. Hindi ba kayo pamilyar sa isa't isa? Hindi nakita ng mga maharlikang pamilya kung sino ang matalik mong kaibigan. Hindi katakataka na ang hari at ang kanyang asawa ay nataranta, dahil ang bilog ng buhay ni Ai ay napakaliit, siya ay maganda mula pa noong siya ay bata pa, at siya ay lubos na kapansin-pansin kapag siya ay lumabas, at ang kanyang likas na mahiyain na personalidad ay ginawa sa kanya ang kanyang panlipunang bilog ay napakalimitado. Ang hari at ang kanyang asawa ay nag-aalala na ang kanilang anak na babae ay may social phobia at depresyon, kaya espesyal nilang inimbitahan ng isang psychiatrist na pumunta. Buti na lang at the end, nalaman ko na mas introvert at mahiyain lang si Ai, hindi mentally ill. Habang lumalaki si Ai, espesyal na hinahayaan siya ng hari na pumunta sa ilang mga pagbisita sa ibang bansa, at umaasa rin siya na ang kanyang anak na babae ay magkakaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Malabo na sinabi ni Elle, nakilala ko sa isang kaganapan noong huling pagkakataon sa bansa.
Mukha namang gamaan ang pakiramdam ng hari at nakangiting nagsabi, mahusay, nakipagkaibigan din ang aking mahal na prinsesa. Halika, hayaan mong ipakilala kita sa amin. Sa oras na ito, lumakad din sa gilid sina Ye Fan at Sally Ye. Masayang ngumiti si Elle sa kanilang dalawa, saka nakipag-eye contact at sinabing, welcome, friend, Sally. Bago siya dumating, sinabi ni Sally kay Ayer na gagamitin ni Ye Fan ang homophonic na pangalan ng Fallen, ang codename ng taon, para hindi magkamali si Ayer. Ayer, maligayang kaarawan, nagbigay si Ye Fan ng isang marangal na seremonya, at ang mga etikang ito ay natural na hindi makakapag-abala sa kanya. His Royal Highness Daisy Lei, happy birthday, you are so beautiful today. Si Sally Ye ay nagpadala rin ng taos-pusong pagbati kay Elle. Malaki ang pasasalamat niya kay Ayer. Pagkatapos ng lahat, kinuha siya ni Ayer sa Mexico City at nanatili sa likod para sa inferno ng ilang sandali. Nang makita ng hari at ng kanyang asawa si Sally Ye, ang kanilang mga mata ay namangha. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila na mayroong isang babaeng kanluranin na maaaring maging kapantay ng kanilang anak na babae. Sa katunayan, maraming mga mata sa banquet hall ang nagtagpo sa sandaling ito, ang natural na kulot na buhok ni Ayer, at ang natural na tuwid na buhok ni Sally Ye Shoyin, ay napakakakaiba. Ang dalawang babae ay tulad ng isang tagsibol, isang taglamig, dalawang pinong bulaklak na nakikipagkompetensya para sa kagandahan, nakakakuha ng sapat na atensyon. Si Ayer ay isang sikat na world-class na kagandahan, na hindi nakakagulat sa lahat, at siya ang ikatlong tagapagmana ng trono ng Ruod Ian, na alam ng karamihan na hindi maabot. Ngunit ang misteryosong Sally Ye ay nagbigay sa maraming tao ng puwang para sa pantasya, at maraming marangal na lalaki ang gustong malaman ang pinagmulan ni Sally Ye, kaya't sila ay sabik na maging malapit. Salamat, muling pakilala ni Elle sa kanyang mga magulang. Natural na kilala ni Ye Fan at Sally Ye ang mag-asawa at nakangiting sinabi, kamahalan Gutev, Reyna Margaret, isang karangalan na makilala ka. Welcome, mga kaibigan ni Ayer, hindi natin alam na nagkaroon ng kaibigan si Ayer dati. Kung titignan itong binata, parang taga-silangan. Medyo natarante si Gutev, kung bakit may nakilala rin si Ayer na lalaking Asyano, malayo rin ang pagkakaiba ng itsura ng susi sa babaeng katabi niya. Maikling ipinakilala ni Ye Fan, kami ng aking kapatid na babae ay nasa iisang angkan, ngunit hindi kami magkapatid. Oh, so, naunawaan kaagad ni Gutev at Margaret na hindi nakakagulat na hindi sila magkamukha. Normal para sa maraming malalaking pamilyang kanluranin na magkaroon ng magkahalong lahi ng iba't ibang lahi. Matalim na sinulyapan ni Margaret ang mga medalyang isinuot ni Ye Fan at Sally Ye, bahagyang kumunat ang noo, at nakangiting nagtanong, kaya ikaw ay taga-Ying country? Oo, Reyna. Tumanggaw sina Ye Fan at Sally Ye, at sinuot nila ang mga aristokratikong neck badge bago sila pumasok. Pansamantala rin itong inihanda ni Sally Ye, na naglagay ng kanilang mga pekeng pagkakakilanlan sa listahan ng mga maharlika sa pamamagitan ng mga koneksyon. Ang mga lalaking mas mababang ranggo na Panginoon ng Ying Kingdom at ang DBE Countess ng parehong ranggo ay aktwal na katumbas ng pinakamababang ranggo na kabalyero. Sa pangkalahatan, makukuha ito ng mga taong nag-ambag sa lipunan. To put it bluntly, maraming tao ang bumibili nito gamit ang pera. Sa mga ordinaryong okasyon, kahit na ang isang mas mababang antas na Panginoon ay magiging isang maharlika, ngunit sa gayong maharlikang piging na puno ng mga maharlika, ang titulong ito ay talagang napakababa sa antas. Kahit na ang ilang makalumang maharlika ay hindi itinuturing na mga maharlika ang mga Panginoon sa mababang antas, at kinukutya ang gayong mga titulo. Alam din ito ni Ye Fan, at naramdaman niya na si Sally Ye ay medyo mababa ang kahulugan, ngunit mula nang siya ay dumating dito, ginawa niya ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat nagbabago ang panahon at unti-unting nawawala sa mata ng publiko ang maharlika, sa tunay na mataas na antas ng lipunan, ang maharlika ay ang maharlika pa rin, taglay ang kanilang taglay na pagmamalaki at paggalang sa sarili, at ang kanilang mga hanay ay lubhang naiiba. Ito ang dahilan kung bakit, maraming mayayaman ang nagsisikap na makuha ang titulong maharlika. Para sa mga ordinaryong tao, ang katapusan ng pera ay hindi kapangyarihan, ngunit reputasyon. Ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang katanyagan at karangalan ay maaaring ipasa sa mga panahon. Natural na imposible para sa hari at reyna na maging masigasig sa dalawang kabalyero. Kung hindi dahil kay Elle, hindi sila papayag na isuko ang kanilang pagkakakilanlan para mag-chat. Saang pamilya galing itong dalawang kaibigan mo? Pansamantalang tanong ni Queen Margaret. Hindi alam ni Elle ang isasagot, medyo nahihiya at hindi marunong magsalita. Sinabi ni Sally, Reyna, ang aming pamilya ay hindi malaki, marahil ay hindi mo pa ito narinig, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Oh, anong klaseng negosyo ang karaniwang pinagtatrabahuhan ninyong magkapatid? Tanong ulit ni Margaret. Nahiya si at hinikayat, Inay, bakit mo ito tinatanong? Bihira kang magkaroon ng mga kaibigan dito, kaya syempre gusto pa naming malaman, natatawang sabi ng Reyna. Anong problema, hindi mo ba matanong? Humingi ng tawad si kina Ye Fan at Sally Ye. Hindi niya inaasahan na sa unang pagkakataon na nagdala siya ng friends meet their parents, magiging ganoon ang eksena.
Walang pakialam si Yefan, normal lang, kaya sinabi niya, gawin mo ang lahat, at walang espesyal na industriyang pagtutuunan ng pansin. Masarap subukan ang lahat, bata ka pa, magalang na sabi ni Margaret. Matapos lamang itanong ang ilang mga katanungang ito, sa katunayan, ang hari at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng conclusion sa kanilang mga puso. Karamihan sa mga magkakapatid ay ang mga maharlika na binili ng mga upstart bago ang mga bulaklak, at ang kanilang anak na babae ay inosente din, kaya sila ay nalinlang upang maging magkaibigan. Marami na silang nakitang mga negosyanteng amoy tanso na gustong samantalahin ang relasyon sa pagitan ng maharlikang pamilya at makihalubilo sa matataas na uri. Gayunpaman, sa harap ng Ayer, ang hari at ang kanyang asawa ay nanatiling magalang at hindi nagpakita ng anumang paghamak sa ibabaw. Siyempre, dahil nalaman nila ang problema ng magkapatid, hindi na sila papayag na makipag-ugnayan sa kanya si Eldor. Sir Friend, Dame Sally, salamat sa pagpunta upang ipagdiwang ang kaarawan ng aming anak. Maaari kang pumunta at tikman ang karne ng reindeer na gawa ng aming royal chef, ang sarap nito, sabi ni Gutaf. Parang isang magalang na pasasalamat, ngunit nagpapahiwatig din na tapos na ang pag-uusap, ano ang iyong gagawin? Ngumiti si Queen Margaret, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Elle, at sinabing, Baby, si Prince Will ng maharlikang pamilya ng Helen ay naghanda ng isang espesyal na regalo sa kaarawan para sa iyo, tingnan natin. Nang marinig ito ni Elle, bakas sa mukha niya ang pag-aatubili, pero hindi pa ako nakakapagsalita kina Friend at Sally. Gusto kong ipakita sa kanila dito. Malalaman ito ng lingkod. Responsable, hindi mo kayang tuparin ang gusto ni Prince Will. Pagkasabi noon, kinuha ng hari at reyna si Ayer at naglakad sa isang damuhan sa labas ng banquet hall. Nahihiya din si Ayer na sapilitang tumanggi, kaya lingunin lang niya si Yefan na may hitsura ng panghihinayang. Walang pakialam si Yefan, ikanaway niya ang kanyang kamay at hinayaan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagkaalis ng mga tao, medyo nanlamig ang mukha ni Sally Ye at sinabi niya, Kuya, minamaliit ka nila. Kabanata 1353 Fairy Tales. 1353. Hindi alintana ni Sally Ye ang pagmamaliit, ngunit ayaw niya na hinahamak ng iba si Yefan, kahit hindi niya ito maipakita ng malinaw, natural na nararamdaman niya ito. Bahagyang ngumiti si Yefan at umiling, silly girl, dalawa na tayong low-level na kabalyero ngayon, mababali ba tayo ng hari? Hindi ito sikat na entrepreneur, o celebrity. Kung maaari kang pumunta sa lugar na ito at huwag mo kaming itaboy, kahit na naibenta mo na ang mukha ni Ayer. Sinisiri ni Sally ang sarili, kung alam ko lang ito, inayos ko na sana ang mga titulo ng dalawang duke. Ngumiti si Yefan, sobra iyon, mga maharlika sa antas ng duke, hindi ba narinig ng mga tao ito? Mahirap ipaliwanag sa oras na iyon. Kuya, bakit hindi tayo pumunta? Sally Yeke ayokong magalit si Yefan dito. Ngumiti si Yefan at sinabing, bakit mas masungit ka kaysa sa akin? Hindi na kailangang magalit sa ganoong maliit na bagay, at dapat ay bukas ang isipan mo. Nandito tayo para ipagdiwang ang kaarawan ni Ayer, kaya hintayin natin na maputol ang cake sa evening banquet. At saka, regalo sa kaarawan. Hindi pa na-deliver. Tumanggo si Sally, wala akong pakialam na minamaliit ka, ayoko lang na minamaliit ka ng mga tao. Itinuro ni Yefan ang marangal na medalya at sinabi, ito ang hinahamak nila, ano ang kinalaman nito sa akin? Walang magawa si Sally Ye, at ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-iisip, kuya, pakiramdam ko. Pagkatapos mong maging mas malakas, mas matatag ka na ngayon kaysa dati. Kung noon, tiyak natuturuan mo ang hari ng kaunting leksyon. Talaga, siguro luma na, ayoko nang ipaglaban ang lahat. Ngumiti si Yefan at sinabi, tara na at subukan ang karne ng reindeer, wala talaga tayo niyan sa ating isla. Naglakad ang dalawa papunta sa hapagkainan, kinuha ni Yefan ang isang plato, naghanda ng karne ng USA at herring, at kinain ito ng may sarap. Hindi interesadong kumain si Sally Ye, kumuha lang siya ng isang baso ng red wine at pinanood na kumain ni Yefan. 3 o 4 na magkakasunod na maharlikang binata ang sinubukang makipag-chat, ngunit hindi sumagot si Sally Ye. Ang mga aristokratikong lalaking ito ay medyo mayabang din. Ang makita ang kagandahan ay hindi tumutugon, hindi na sila magtatawanan sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, maraming maharlika sa labas ang tila may pinag-uusapan, at naglakad patungo sa malawak na damo sa labas ng may labis na interes. Mukhang napakaganda ng regalo mula kay Prinsipe Helen, kaya maraming tao ang lumabas upang makita ito, nakangiting sabi ni Yefan habang kumakain ng karne ng USA. Ito ay walang iba kundi mga bulgar na bagay, walang nakikita, sabi ni Sally. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, ikaw, punta ka sa birthday party, magsaya ka lang, hindi ako interesado dito, hindi ako interesado dyan, anong silbi? Mas bata ako, bakit parang mas matanda sa akin? Tara, labas tayo at tingnan natin. Walang pakialam si Yefan kung payag si Sally Ye o hindi, hinawakan niya ang kamay ng babae at lumabas ng pinto. Magkahawak kamay si Sally Ye, ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Pagkalabas ko ng bahay, narinig ko ang kaaya-ayang ugong ng makina. Isang lake blue na super sports car, tulad ng parehong matikas at marangal na noble lady,
na nagpapalabas ng kapansin-pansing kagandahan sa kalsada sa tabi ng damo. Dinala ni King Gustav at Reyna Margaret si Elle sa gilid ng sasakyan at pinanood ang supercar. At isang blonde na binata na nakasuot ng handmade suit, napapaligiran ng hangin, at nagpapalabas ng marangyang ugali, ang nagpapakilala sa kanila. Elle, ang Spiker C8 Lovelet na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo ng isang craftsman. Kinailangan ko ng kalahating taon para makumplito ito bago ang iyong kaarawan. Ang kotseng ito ay natatangi sa mundo, at makikita mo, sa harap ng logo ng kotse ay ang Lily of the Valley, na kumakatawan sa iyong Ruad Ian Royal Family, at sa likod ay ang Tulip Car logo, which is our Helen Royal Family. Casual na nakinig si Ayer at tumanggo ng pilit. Napakaganda ng Spiker na ito, Prinsipe Will, may puso ka talaga, nakangiting sabi ni Haring Gustav. Sumaludo si Prinsipe Will, kamahalan, umaasa ang aking mga magulang na sa pamamagitan ng pag-aasawa ng ating dalawang pamilya, ang dalawang maharlikang pamilya ay magiging mas palakaibigan at maunlad, at gumawa ng mas maraming kontribusyon sa dalawang bansa. Bagamat ang kotseng ito ay ang simbolo ng ating Helen, ngunit bukod sa marka ng liryo ng lambak, ang suspensyon, transmission shaft at ilang mga interior na gawa sa balat ay lahat ay gumagamit ng teknolohiya at materyales ng Ruad Ian. Oh, talaga. Napaka-meaningful ng sasakyan na yan, mas nasiyahan si Gustav. Mukhang nagulat si Ayer, ano? Kasal. Hinawakan ni Reyna Margaret ang braso ng kanyang anak at bamulong, anak, 25 taong gulang ka na, gusto mo pa bang mapag-isa? 7 taon ka nang hinahabol ni Will, at dapat bigyan mo siya ng pagkakataon. Si Frederick, na nakalista sa Duchy noong nakaraan, hindi ka pamilyar, hindi mo gusto ito, tumakas ka sa kasal, at hindi nila siya sinisisi, ngunit pinalayas siya ng maayos we're engaged. Pero this time Will, kilala mo na siya simula pagkabata, at kilala mo na siya. Mayroon siyang double master's degree sa batas at ekonomiya. Pinamahalaan niya ang ari-arian ng maharlikang pamilya ng Helen sa murang edad. Dapat lagi kang makontento. Well, hindi, Empress, mabuting tao si Will, pero ayaw ko pang magpakasal, hindi ba pwedeng pumili na lang ako ng taong gusto ko? Nag-aalalang sabi ni Ayer. Anak, ikaw ay isang prinsesa, at ang iyong kasal ay hindi lamang tungkol sa iyong nag-iisa. At saka, hindi ka karaniwang lumalabas. Kapag naghihintay ka ng isang relasyon sa iyong sarili, kailan ka maghihintay? Sabi ni Margaret. Medyo seryoso rin ang itsura ni Haring Gustav at sinabing, huwag kang malikot, royal marriage, paano ka magiging Panginoon nito? Ang iyong ina at ako ay isinaayos ng aking mga magulang noon. Kailangan mong maniwala na tayong lahat ay para sa iyong ikabubuti. Ramdam naming lahat ang sinseridad ni Will para sa iyo. Plano naming i-announce ngayon na magnobyo muna kayo, at pagkatapos ay dahan-daang linangin ang inyong relasyon sa loob ng 1 taon. Naniniwala ako na pagkatapos ng 1 taon, natural na matatanggap mo na si Will. Taos-pusong lumapit si Will at sinabing, Ayer, handa akong maghintay, kahit 2 o 3 taon, kaya kung maghintay, sana lang mabigyan mo ako ng pagkakataon, at pahalagahan ko ito. Hindi. Will, salamat sa iyong kabaitan, ngunit talagang. Bago pa matapos magpaliwanag si Elle, biglang napaluhod si Will, saka naglabas ng isang jewelry box at binuksan ito, tumambad ang isang huge diamond ring. Ang malaking singsing na brilyante na may 1 buong dosenang carats, na nagniningning ng maliwanag, ay agad na umaakit sa mga tagay ng isang malaking bilang ng mga maharlika sa paligid. Hindi man naintindihan ng lahat ang mga sinasabi nila kanina, lahat sila ay naintindihan nang makita nila ang kinikilos ni Prince Will ngayon. Ang dalawang maharlikang pamilya ay maaaring magpakasal, at ang balita na si Will ay isang malakas na manliligaw kay Elle ay hindi 1 araw o 2, kaya't ang lahat ay hindi nagulat. Please be my girlfriend first, and become my wife in the future. I love you. Ang malakas na pag-amin ni Will ay ipinasa sa pandinig ng lahat ng mga bisita. Sa ilang sandali, 12-12 ng mga mararangal na bisita ang nagsimulang pumalakpak, na hinihimok si Ayer na tanggapin ang magandang kapalarang ito. Pinanood ni Yefan ang eksenang ito at tahimik na inilapag ang karne ng USA na mabilis na kumakain sa kanyang bibig, nakaramdam ng kaunting komplikado, nakatingin kay Ayer na namumula at nalilito doon. Sumulyap si Sally kay Yefan na may kumikislap na mga mata, gusto mo ba siyang patayin? Ha! Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay sumimangot, sino ang papatayin? Sumenya si Sally kay Will. Pababa. Muntik nang mabitawan ni Yefan ang plato sa kanyang kamay, hindi niya napigil ang tumawa at umiyak, babae, bakit mo siya pinatay? Kuya, hindi mo ba gusto si Prinsesa Elle, ninakawan kanya ng mga babae? Ang mga salita ni Sally ay naglalaman ng kung gaano kasim. Namula si Yefan at umubo, di ba, ako at si Ayer. Friendship, comrade in arms relationship. Ang masayang buhay ng prinsesa at ng prinsipe ay parang isang fairy tale, napakaganda. Nandito kami para batiin siya ng kaarawan. Maging masaya ka, huwag kang magulo. Kabanata 1354 na gustong magsuot ng korona. 1354. Medyo hindi komportable si Yefan sa kanyang puso, ngunit alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pinili.
Paano siya magkakaroon ng puso na hayaan ang isang mabait na babae at marangal na prinsesa na si Aer na masangkot sa kanyang mapanganib na whirlpool? Ang maging reyna, o reyna ng isang bansa, para bumuo ng masayang pamilya at magkaroon ng mga anak, ito ang pinakamagandang destinasyon para sa kanya. Ang pagsunod sa kanya, bukod pa sa pagiging balisa, patuloy na nakikipag-away, at posibleng mamatay. Ang punto ay, maaaring hindi niya maibigay kay Aer ang titulo ng asawa. Sobra ito para sa isang prinsesa, at tiyak na mahirap para kay Haring Gutov at ng kanyang asawa na tanggapin ito. Aer man o Aer, nararamdaman ni Yefan na ang kapalaran ng dalawa ay maaaring tumigil sa pagiging magkaibigan, na siyang pinakamagandang wakas. Nag-isip na tumango si Salie matapos marinig ang sinabi ni Yefan, at wala nang sinabi pa. Sa oras na ito, si Aer ay sinusuyo at pinapanood ng isang malaking grupo ng mga bisita, na napakahirap. Kung tatanggihan niya si Will sa publiko, gagawin nitong biro si Will sa aristokratikong mundo, at magdudulot pa ng kahihiyan sa maharlikang pamilya ng Helen, na magdudulot ng mga salungatan sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, wala siyang ideya sa pagmamahalan ng mga lalaki at babae nitong Prince Will, kakilala lang niya. Mahirap hawakan si Aer. Sa isang banda, siya ay may sariling intensyon, at sa kabilang banda, ito ay isang mabigat na responsibilidad para sa bansa. Ayaw niyang masira ang reputasyon ni Will. Obviously, handa rin si Will, noong na ang proposal sa ganoong environment ay mahihirapang tumanggi si Elle. Walang magawang sumulyap si Aer kay Yefan, na nasa hindi kalayuan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya basta-basta kayang tumakbo para hawakan si Yefan, halikan siya, at sabihin na iyon ang lalaking nagustuhan niya, tulad ng ginawa niya sa Huahay noong nakaraan. Dahil, kung gagawin niya ito sa pagkakataong ito, pipili sana siya, at hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Yefan. Nang makaramdam na ng torment si Aer, bigla na lang siyang nakarinig ng mga ingay mula sa labas ng villa. Kamahalan! Kamahalan! Umalis ka! Kami ay mga mamamahayag na kumakatawan sa kalooban ng bansa. May karapatan kaming mag-interview. Wala kang karapatang panghimasukan ng kalayaan sa pamamahayag. Ang news team, pilit silang sumugod sa villa, anuman ang sagabal ng guard, at tumakbo sa damuhan. Agad na tumakbo ang mga bantay na nagpo-protekta sa hari, at tumayo sila sa harap ng grupo ng mga reporter, pinipigilan silang lumapit sa maharlikang pamilya. Nang bigla itong mangyari, naputol ang marriage proposal ni Will. Lumingon si Aer at tinanong ang kanyang ama, pare, ganoon ba? Sinabi ni Haring Gutov na masakit ang ulo nang makita niya ang grupo ng mga mamamahayag, dapat, baby, tumayo ka at ako na ang bahala. Nang makita ito ni Prinsipe Will, may bakas ng inis sa kanyang mga mata, ngunit na itatago lamang niya ang singsing, tumayo, at nanatili sa tabi ni Aer, na nagsasabing, Aer, hindi ako susuko sa iyo. Nagkunwaring walang narinig si Elle at nakatingin lang sa mga reporter sa labas. Isang babaeng reporter ang nagpumiglas ng husto, ipinasa ang kamay sa mga gwardya at iniunat ang mikropono, sumisigaw, His Majesty King Gutov. Ako ay isang reporter mula sa Ruodian Civil Society. Maaari ko bang hilingin na ang dalawang mamamayang Chino na nakulong sa organisasyong terorista ng RIMS ay bumalik? Ito ba? Mataimtim na sinabi ni Gutov, ang aming command ay pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, paghingi ng tulong mula sa Magnesium Army, at pagbuo ng isang plano sa pagsadyap. Pagpasensyahan niyo na po, pangako, hindi ko ibibigay ang sinuman sa mga pantas na si Dianemon. Kamahalan. Ako ay isang reporter mula sa Reuters. Mayroong dalawang iskolar ng Ruodian na mga hostage sa mga organisasyong terorista, at ang kanilang buhay ay maaaring nasa panganib anumang oras. Ngunit ikaw at ang reyna ay nagdaraos ng seremonya para sa Her Royal Highness Daisy Lay. Isang kaarawan, tinatamasa ang napakagandang hapon, wala ka bang bahid ng hiya sa iyong puso? Malakas na tanong ng isa pang lalaking reporter. Tigas na tigas ang mukha ni Gutov, masyadong akyut ang tanong. Nakangiting humihingi ng paumanhin si Queen Margaret sa tabi niya, itong reporter, ang birthday party na ito ay itinakda 3 buwan na ang nakakaraan, at hindi namin inaasahan na ang mga kababayan ay magiging hostage sa simula ng buwan. Palagi kaming nasa ganitong oras. Nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan, mangyaring maniwala na ginagawa namin ang aming makakaya upang iligtas ang mga hostage. At the same time, please be considerate of our heart as parents to organize a birthday banquet for our daughter, the. Medyo nakikiramay ang sinabi ni Queen syempre, hindi ito bibili ng isang grupo ng mga reporter, at may mga patuloy na boses ng pagdududa. Nasa likod si Yefan at tinanong si Salie, para lang malaman na sa simula ng buwan, 2 Ruodian scholar ang tumulong sa pagsasaliksik sa Arab Peninsula, ngunit na hostage sila ng isang Lance terrorist organization. Ang organisasyong ito ay kinakaharap ang hukbo ng lokal na pamahalaan, at ito ay mayabang. Nakapatay ito ng mahigit 800 sibilyan sa nakalipas na 6 na buwan. Para kay Ruodian, na malayo sa hilagang Europa at may maliit na populasyon, kailangang iligtas ang 2 hostage na ito. Napakahirap na sa ibang bansa na lang sila makahingi ng tulong. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin na hayaan ang ibang mga bansa na magpadala ng mga espesyal na puwersa sa lungga ng lobo na ito. Noong una, ang ganitong uri ng lugar ay purgatorio sa lupa.
Sa mga mauunlad na bansa, ang mga tao ay karaniwang nakaupo sa bundok at nanunood ng mga tigre na nakikipaglaban. Hindi ito mabuti, at walang pupunta sa maputik na tubig. Kahit na nakatanggap ako ng ganoong kahilingan, hahanap ako ng iba't ibang mga dahilan doon upang maantala ang oras. Maliban kung kailangan ko, hindi ako magpapadala ng mga tropa sa kalooban, at hindi sila mula sa kanilang bansa. Bagamat mayaman si Rued Ian at kayang magbayad ng mga mersenaryo, kapag nangyari iyon, lalabas na ang sarili niyang hukbo ay masyadong mahina para protektahan maging ang sarili niyang mga mamamayan. Bukod dito, napakaraming hindi makontrol na mga kadahilanan para sa mga mersenaryo. Kung sakaling mabaigo, ang pagnanakaw ng manok ay hindi mawala ng isang dakot na bigas. Sa huli, kung ang bihag ay namatay, ito ay lubos na makakasakit sa mga buto. Hindi na kailangang harapin ni Gutev ang napakaraming isyong ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang tunay na kapangyarihan, isang nominal na monarko lamang. Ito ang lahat ng bagay na dapat pangasiwaan ng kasalukuyang gobyerno. Ngunit siya, ang hari, ay nagdaraos ng isang piging sa kaarawan para sa kanyang anak na babae sa isang sandali, kaya natural na hindi ito makatwiran. Kung tutuusin, sa mga tao, siya ang hari ng isang bansa, at dapat siyang maging pinuno na kasama nila sa iisang bangka. Kamahalan. Kahit na ang birthday party ay naka-schedule 3 buwan na ang nakakaraan, hindi mo ba ito maaaring kanselahin o ipagpaliban sa simula ng buwang ito? Excuse me, Queen, magkano ang halaga ng piging na ito? Mayroon bang pambansang buwis? Ano? Ang lalong nag-atubili ang mga reporter na pabayaan ito nang makita nila ang pagkawala ng royal family. Maraming maharlika ang tahimik na umatras at ayaw ipakita ang kanilang mga mukha. Sa ganoong oras, walang gustong lumabas sa kamera. Sa puso ng hari at ng kanyang asawa, ang kanilang galit ay napigilan, at sa madaling salita, ang usapin ng pagliligtas sa mga hostage ay walang kinalaman sa birthday party na ito. Pero royal family sila, kaya basta tungkol kay Rued Ian, pwede silang lahat. Gaano man sila makadama ng pagkakamali, dapat silang magpigil. Sa sandaling ito ay sumibol, sila ay ganap na itakwil ng buong bansa. Kung gusto mong magsuot ng korona, dapat mong tiisin ang bigat nito. Ito ang dapat pasanin ng hari ng isang bansa. Kahit na alam nila na ang grupong ito ng mga reporter ay halos sinusulsulan ng isang tao ng palihim, sadyang ibinabato sila, at kailangan nilang tiisin. Hindi nila maaaring pilitin ang mga gwardya na lumabas sa mga mamamahayag, na, habang legal, ay magdudulot ng mas maraming kaguluhan. Hindi pa banggitin na sa mga camera at mobile phone na ito, mahirap igarantya na isa sa mga ito ay live broadcast sa internet, kahit na ang mga ulat na isinulat ng mga mamamahayag ay tiyak na mas makasalanan. Nang si Haring Gutev ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin, si Ai, na nakatayo sa likuran, ay biglang pumunta sa camera. Namula agad si Ai na bihira na lang magpakita ng mukha, nang matutok sa flash, at medyo may kaduwagan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang kinuyam muli ang kanyang dalawang payak na kamay, bakas ang paninigas ng kanyang mga mata, at buong tapang niyang hinarap ang grupo ng mga reporter na medyo natulala, na napatahimik saglit. Kabanata 1355 Schizophrenia. 1355. Hindi lang si Elle ang tinitigan ng mga reporter na may kainahinala, kundi ang grupo ng mga maharlika sa likod, ang mag-asawang hari at si Prince Will ay nagulat lahat. Kilala si Prinsesa Ayer sa pagiging mahiyain, bakit isang prinsesa ang nagkusang tumakbo sa harap ng kamera ngayon? Ngunit anuman ang mangyari, batid ng mga mamamahayag na ito ay isang pangunahing larawan, at agad na napalingon ang lahat kay Ayer. His Royal Highness Daisy Lay, ano sa tingin mo ang birthday party na ito? Sa palagay mo ba dapat itong ipagdiwang sa ganitong pambihirang oras? Tanong ng babaeng reporter mula sa National Society. Matapos huminga ng malalim, sinabi ni Ayer, huwag mong sisihin ang tatay at nanay ko, lahat ng ito ay hiling ko, at ang kamangmangan ko ay napilitan silang magdaos ng birthday party para sa akin. Ayaw talaga nilang gawin. Ang piging na ito ay talagang pinilit ko ito. Pasensya na sa mga taga-Rued Ian, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ng lahat, pasensya na talaga. Sabi ni Ayer, yumuko sa harap ng kamera at humingi ng tawad. Laking gulat ng Haring Gutev at ng kanyang asawa nang makita nila ito. Sa buong panahon, si Ayer ay isang maliit na batang babae na nagtatago sa likod nila at kailangan nilang protektahan. Hindi pa nila nakita ang gayong matapang na bahagi ng kanilang anak na babae, at talagang lumalapit sila, inaako ang responsibilidad sa kanilang sarili, at pinuprotektahan ang reputasyon ng kanilang mga magulang. Ang kawalang ingat na ito ay maaaring makaapekto sa kanyang mga kwalifikasyon sa mana, na tiyak na hindi biro. Ang isang grupo ng mga reporter ay malinaw na hindi 3 taong gulang, at patuloy nilang tinatanong si Elle. Prinsesa, pinapatawad mo ba ang kanyang kamahalan na hari? His Royal Highness Daisy Lay, sa tingin mo ba ay dapat sumang-ayon ang hari sa ganoong oras? Ito ba ay iyong kahilingan? Ito ba ay masyadong kakaiba? Sa pagharap sa isa pang alo ng mga tanong ng mga mamamahayag, si Ayer ay nalilito. Minsan na lang niyang tulungan ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya inaasahan na ayaw pa rin itong pakawalan ng mga reporter. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad sa harap ni Ayer.
Sandaling natigilan ang lahat, at lumakad sila nang hindi napapansin kung bakit. Nagpakita ng kislap ng pag-asa si Ayer, at gumaan ang pakiramdam niya, na sa wakas ay mayroon na siyang maaasahan. Ang biglaang hitsura ng oriental na mukha ay natural na nagulat sa grupo ng mga puting tao na naruroon, na may kaunting paghamak at pagkalito. Ang hari at ang kanyang asawa ay lubhang hindi mapalagay, natatakot na may mangyari, habang si Prinsipe Will ay nagpakita ng pagkapuot. Mapait na ngumiti si Yefan sa kanyang puso. Noong una ay gusto niyang sumama sa isang simpleng selusalo, ngunit ngayon ay hindi talaga siya makalabas. Kung magpapatuloy ito, masisira ang birthday party ni Ayer. Ayaw niyang mauwi sa kalungkutan ang kaarawan ni Elle. Ngunit muli, ang Ayer ay isang mapagkakatiwalaan at matapang na master, ngunit si Princess Ayer ay talagang isang inosenteng batang babae na nag-aalala. Hindi ba schizophrenic ang babaeng ito kapag dalawang role ang ginagampanan niya? Sir, sino po kayo? Tanong agad ng isang reporter. Napangiti si Yefan, kaibigan ako ni Prinsesa Ayer, ang pangalan ko ay Fern. Nahihiya ang prinsesa kapag nagsasalita dahil hindi siya masyadong humaharap sa kamera. Natatakot akong hindi mo maintindihan ang kahulugan ng prinsesa, kaya may ibinalita ako para sa kanya. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga reporter na may pagkadismaya, at maging ang mga aristokrata ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Mr. Fren, anong problema? Tanong ng babaeng reporter. Tumangala si Yefan sa araw sa di kalayuan, at sinabi, mayroong mga 2 oras pa bago lumubog ang araw. Sinabi sa akin ng prinsesa ng pribado na bago pumasok sa madilim na gabi, ang 2 mamamayan ng Ruad Iyan ay maliligtas. Nagkaroon ng kaguluhan sa madla sa puntong ito. Natigilan si Haring Gutef at ang kanyang asawa, hindi nila alam ang sinasabi ni Yefan. Ang isang grupo ng mga maharlika ay nasa mood na manood ng isang magandang palabas, at pakiramdam na ang maliit na mababang antas na maharlika ay talagang isang baliw, na magsabi ng ganoong kalaking mga bagay, at kahit na ilagay ang prinsesa. Labis na naguguluhan si Ayer, namumungay ang mga mata, may naisip, at hindi umimik. Sino ka? Bakit ka nagsasalita sa ngalan ni Ayer? Ayer, huwag pansinin ang lokong ito. Si Prince Will ay humakbang pasulong sa oras na ito, labis na hindi nasisiyahan. Sabi ni Elle with a confident expression, sinabi ko na. Sinabi ko kay Fren. Ililigtas ang mga hostage. Sa sandaling ito, kumukulo ang lahat ng mga bisita at reporter. His Royal Highness. Pwede ko bang itanong kung bakit? Maaaring ang mga tropa ng isang bansa ay handang mamagitin. Nagsimulang magtanong ang isang grupo ng mga reporter, at halos hindi na sila mapigilan ng mga gwardya. Kinagat ni Ayer ang ibabang labi, hindi alam kung paano ito isusulat, at tumingin kay Yefan para humingi ng tulong. Nakangiting sinabi ni Yefan, si Prinsesa Ayer ay isang anghel na pinabura ng Diyos at nahulog sa mundo. Ang kanyang birthday party ay pagpapalain ng Diyos at makikinabang ang mga tao sa Ruad Iyan, kaya natural niyang ililigtas ang 2 hostage. Si Prinsesa Ayer ay pagpapalain ng Diyos. Sabi, siguradong makikita ang 2 hostage bago magdilim, at hanggat nabubuhay pa sila, maliligtas sila bago magdilim. Ang mga salitang ito ay pinalabis, at isang grupo ng mga reporter ang nadama na ang kanilang mga IQ ay iniinsulto. Ang mga bisitang naruroon ay hindi napigil ang tumawa, pakiramdam nila ay nakakita sila ng isang tanga. Hindi rin pinansin ni Yefan, hinayaan ang isang grupo ng mga tao na tumingin sa kanya ng masama. Hindi na nakayanan ni Haring Gutef, at pinagsabihan, Sir Fern, pakiusap, ihinto ang pagbibiro. Pero kung sino man ang nakaisip nito, Elle. Agad na sumunod, sinabi ko na. Sinabi ko kay Fern, dahil ako ay isa itong anghel na bumaba sa lupa, ipinagdiriwang ko ang aking kaarawan, at kaya kong protektahan ang mga tao. Hindi mapigilan ni Ayer na mamula, at talagang gusto niyang sabihin na isa siyang anghel. Ngumiti si Yefan at binigyan ng thumbs up si Ayer bilang pagsang-ayon. Baby, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo kaming takutin, alam mo ba ang sinasabi mo? Nababaliw na si Queen Margaret, pakiramdam na nahuhumaling ang kanyang anak. Nadama ng isang grupo ng mga mamamahayag na pinaglalaruan sila, at galit na nagsimulang magtanong kay Ayer kung paano iligtas ang mga hostage. Napabuntong hininga si Yefan at malakas na sinabi, ano ang ikinababahala mo? May mga 2 oras pa bago magdilim, hindi ka ba makapaghintay? Gayunpaman, nasa iyo ang lahat ng mga materyales sa video at mga talaan ng panayam. Natatakot ka bang maloloko si Prinsesa Ayer? Medyo nataranta ang mga reporter nang makita nila si Yefan na gumagawa ng ganoong panata at ang kalmadong hitsura ni Ayer. Sige, dito na tayo maghihintay. Maghintay ka hanggang dumilim. Sana talaga matupad ng prinsesa ang pangako niya. Ang isang grupo ng mga reporter ay sunod-sunod na nakaupo sa lupa na tumatangging umalis. Naramdaman ni Haring Gutef na aatakihin siya sa puso. Lumapit siya kay Yefan at sumimangot ng malalim, Sir Fern, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang dalhin ang aming maharlikang pamilya ng Ruad Iyan sa kailaliman? King Your Majesty, sinabi ko na ang lahat. Ito ang sinabi sa akin ni Prinsesa Ayer, nakangiting sabi ni Yefan. Oo, pare, sinabi ko na lahat, tumanggo si Elle.
Humakbang din si Prince Will at walang gana na nagtanong, Ayer, sino siya? Bakit mo siya tinutulungan? Hinawakan ni Ayer ang braso ni Yefan at sinabing, siya ang matalik kong kaibigan. Ipapasyal ko muna siya. Pagkasabi noon, hinailan ni Ayer si Yefan at naglakad sa kabilang bahagi ng damuhan, sa tabi ng magandang lawa. Ang hari at ang kanyang asawa, si Prince Will, at isang grupo ng mga marangal na panauhin ay pinanood sina Ayer at Yefan na paalis, ngunit sila ay nahihiya na pigilan sila at magtanong pa. Talon na sana si Prince Will mula sa apoy nang makita niyang magkahawak kamay sina Ayer at Yefan. Para naman sa mga reporter, bitbit ang mga materyales sa panayam, hindi sila natatakot na tumakas ang prinsesa, uminom ng tubig at kumain ng tinapay, at maghintay sa paglubog ng araw. Nagsimula pa nga silang mag-isip, paano magsulat ng report, na baliw ang prinsesa. O niloloko at niloloko ng royal family ang bansa. Lahat ito ay kalokohan. Nang maglakad sina Yefan at Ayer papunta sa lawa, si Sally, na nagtatago sa likod ng puno, ay natural ding lumakad. Itinabi ni Sally ang kanyang telepono at tumanggo kay Yefan, Kuya, ayon sa iyong kahilingan, na kumpleto na ito. Kabanata 1356 na may malaking nangyari. 1356. Tumanggo si Yefan at sinabing, okay, mamasyal tayo sa tabi ng lawa, malapit na akong kumain. Hulaan ni Ayer at nagtanong, Yefan, pinadala mo ba si Bahamut doon? Oo, si Azazel ang pinakapamilyar sa Arabo, at may pinakamaraming tropa, bagamat hindi ko pa ito narinig. Ang teroristang organisasyong iyon ni Lance, ngunit dapat ay maayos, nakangiting sabi ni Yefan. Sinabi ni Sally, ilang warlord lang na sinusuportahan ng mga tagagawa ng armas ng bansang Magnus iyon na nagudyok sa isang grupo ng mga relihiyosong ekstremista, isang mandurumog. Kung mamagitan ang Bahamut, tinatansyang makakapag-shoot sila ng ilang symbolic shot ng pinakamarami, at pagkatapos ay hayaan mo sila. Kung tutusin, ayaw mamatay ng kanilang mga pinuno. Ay, oo, ayos lang, mas kaunting mga tao ang namatay. Siya nga pala, tandaan na sabihin sa kanila na hiniling sa kanila ng mga anghel na iligtas sila, nakangiting sabi ni Yefan. Tumanggo si Sally, na ipaliwanag ko na. Nakangiting sabi ni Yefan, palagi akong nakatitiyak kapag gumagawa ka ng mga bagay. Namumula ang mukha ni Ayer at basang-basa, Yefan, bakit mo ginagawa itong kwento, anong klaseng anghel ako? Haha, so what should we do? We can't tell our true identity. Let's create a more beautiful story. Anyway, headlines lang ang gusto ng mga reporter na yan, hindi mahalaga kung totoo o hindi, buti naman kung may magligtas sa atin, Yefan said. Naglalakad silang tatlo sa tabi ng lawa, hinihipan ng malamig na hangin at iniiwasan ang grupo ng mga maharlika, na mas komportable. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad, sinabi ni Sally na may mga pagdududa, Prinsesa, hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili? Ang mga hostage na nahuli sa simula ng buwan, kung pupunta ka doon, dapat na madaling iligtas. Iniyuko ni Ayer ang kanyang ulo at nahihiyang sinabing, oo. Kaya ko silang iligtas, ngunit hindi ako gumawa ng magandang trabaho. Masyado akong mahiyain, laging nag-aalangan, masyadong nag-iisip, at dapat kong tanggapin ang responsibilidad. Napabuntong hininga si Yefan, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, naiintindihan ko ang iyong kahirapan. Kung tutuusin, ang hangin sa mundo sa ilalim ng lupa ay hindi isang ordinaryong tao, kung madalas kang nagmumultuhan, maaga o huli ang iyong tunay na pagkatao ay matutuklasan. Natatakot ka rin na masangkot ang hari at reyna. Kapag nalaman na nila ang katotohanan, hindi na sila makakaiwas dito at kailangang harapin ang lahat ng uri ng bagay sa underground world. Kahit alam ng hari at reyna, hindi ba nila maiintindihan? Sa tingin ko, malaki ang magagawa ni Princess Ayer para sa bansang ito, sabi ni Sally. Kinindata ni Yefan si Sally, okay, huwag mo nang pag-usapan, ang ganitong bagay ay kalayaan ni Ayer, palagi siyang may sarili akong mga paghihirap. Napagtanto ni Sally na napakarami niyang itinanong, kaya hindi na siya naglakas loob na magsabi pa. Kinagat ni Ayer ang pang-ibabang labi at nakangiting sinabi, okay lang Yefan, hindi naman talaga mahalaga ang sinabi ni Sally. Mali, hindi ako nag-aalala sa pangkalahatang sitwasyon gaya ng iniisip mo. Sa totoo lang, selfish lang ako, at sa tingin ko mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa iba. Kung maaari, ayoko talaga maging superpower. Hindi ako mahilig sa underworld fights at mas mahal ko ang pangalang Ingrid Alice Dysile kaysa Ayer. Sa totoo lang, natatakot ako na pagkatapos malantad ang tunay kong pagkatao, kailangan kong harapin ang labis at napakaraming problema. Natatakot akong maging alien sa paningin ng iba, at ako ay duwag. Natahimik sina Yefan at Sally hindi inaasahan na sasabihin ito ni Ayer sa kanya sa wakas na iintindihan ko na kung bakit palaging nahihiya ang babae at nag-aatubili na magpakita. Mukha niya. Kung tutusin, simula pagkabata ay maingat na niyang itinatago ang tunay niyang pagkatao. Ayer man o Ayer, sinusubukan niyang maging misteryoso, walang hayaan ng mga tao na matuklasan ang koneksyon sa pagitan nila. Natawa si Ayer sa kanyang sarili, kung pag-uusapan, nakakatuwa. Ako ang presidente ng Power User Association.
Makatuwiran na pinangunahan ko ang mga power user na harapin ang mundo ng buong tapang. Ngunit, ako mismo ang nagsikap na itago ang pagkakakilanlan ng power user. Minsan, ang dating Pangulong Maxim, nang ipasa niya ang posisyon sa akin, ay nagsabi sa akin na, may mahusay na kakayahan ay may malaking responsibilidad. Bata pa ako at hindi masyadong nag-iisip. Ilang karaniwang wika. Pero ngayon, unti-unti kong naiintindihan na masama talaga akong presidente. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang inaasahan sa akin ni Pangulong Maxim noong panahong iyon. Sa pagsasalita nito, kumikinang ang mga mata ni Ayer, nakatingin sa kumikinang na lawa, bahagya siyang napangiti, ako ay isang mahirap na gumagamit ng kakayahan at isang kaawa-awang anak na babae, ang alam ko lamang ay kung paano magtago sa dilim, huwag manggahas na tingnan ang iyong sarili. Ikinalulungkot ko talaga ang mga supernatural na nilalang na nagtitiwala sa akin, at ikinalulungkot ko rin ang aking mga magulang na nagpo-protekta sa akin. Malinaw, dapat akong gumawa ng higit pa para sa kanila. Tiningnan siya ni Yefan na may kalahating ngiti, iniunat ang kanyang kamay, bahagyang tinapik ni ang kanyang ulo. Stupid or not, 250 birthday mo ba ngayon? Di ba 25 years old ka lang? Ayer. Natigilan sandali, nakatingin kay Yefan na may pagdududa, anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Yefan, sinabi mo na noong pumalit ka bilang presidente ng Power User Association, bata ka pa at ignorante. Kaya hindi mo ba naiintindihan ngayon? 25 taong gulang ka pa lang ngayong taon, matanda ka na ba? Ang mga tao ay palaging may proseso ng paglaki at pag-unawa sa kahulugan ng kanilang buhay. Hindi mo aasahang ang bagong recruit na kakapasok lang sa bootcamp ay magiging general na nagpo-protekta sa pamilya at bansa. Kailangan mong bigyan siya ng oras para matuto, maranasan, at maranasan. Ayer, hindi pa lang matagal mula nang makita-kita sa unang pagkakataon, pero kasama ko, pinrotektahan mo ang headquarters ng Power User Association, tinulungan akong mahuli ang Cartero, at iniligtas si siya noong wala ako. Lee, paano mo masasabi na ikaw ay isang poor ability user? Isa kang makapangyarihang gumagamit ng kakayahan at aming pinagkakatiwalaang kasamahan. Tsaka di ba tumayo ka ngayon at humarap sa mga reporter na yan para sa magulang mo? Ito ang unang hakbang, ngunit magkakaroon ng pangalawang hakbang, pangatlong hakbang, hindi ba? Galit na tumingin si Ayer sa lalaki, ninanamnam ang mga salita ni Yefan, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ako, lumalaki na ba ako? Tumango si Yefan at sinabing matibay, syempre, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Sally Ye, ang babaeng ito ay nagsasalita ng diretso at hindi magsisinungaling. Tumango si Sally Ye, Prinsesa Ayer, palagi akong nagpapasalamat sa iyo, napakahusay mo talaga. Agad na ibinaba ni Ayer ang kanyang ulo at nahihiyang ngumiti, at nang tumangala siyang muli kay Yefan, may lamang sa kanyang magagandang mata, Yefan. Alam mo, ang taong pinaka-hinahangaan ko simula noong bata ako ay ikaw. Ah, sinamba mo ako simula bata ka. Napahiya si Yefan, wala akong narinig tungkol sa iyo. Nagpout si Ayer, nahihiya akong sabihin sa iyo, ngunit noong teenager ako, noong unang beses kong narinig ang iyong pangalan na Fallen, naisip ko, napakaganda mo. Ang iyong karanasan ay isang maalamat na kwento ng iyong mga kapantay. Ang pinaka-hinahangaan ko ay napakabata mo pa, napaka-responsable. Kaya mong labanan ang kapalaran ng isang tao, upang labanan at talunin ang kalaban, na parabang walang pasanin ang makakapagpabagsak sa iyo. Hindi ko kaya. Bagamat sinabi ni Pangulong Maxim na mas mahusay ako kaysa sa iyo, pakiramdam ko ay wala akong magagawa. Minsan kapag may nakasalubong akong challenger, tumatakas lang ako. Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nakita kita, para akong nakakita ng isang idolo, at nasasabik ako. Nang maglaon, noong nasa bansa ako, alam kong kikidnapan ako ni Shira, ngunit ayaw kong ibunyag ang aking pagkakakilanlan hanggang sa huling sandali, ngunit dumating ka upang iligtas ako, napakasaya ko. Nahihiyang hinaplos ni Yefan ang kanyang baba at nakangiting sinabi, at kaya pala ako ang idolo ng maalamat na kapatid sa hangin na Ayer. Haha! Sinabi ni Ayer na may determinadong tingin, ang kanyang maningning na mga mata ay nagniningning, narinig ko mula sa iyo ngayon, naiintindihan ko, kailangan kong magtrabaho ng husto upang lumago at kumuha ng responsibilidad. Hindi mo maaaring itago ang iyong mga responsibilidad sa lahat ng oras. Napangiti si Yefan, hindi napigilan ang magandang seryosong ekspresyon ng Her Royal Highness the Princess. Ang tanga kong prinsesa, may isang bagay talaga na hindi mo naiintindihan. Ah, anong problema? Pagtataka ni Ayer. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay sa balikat ni Sally X iyang na may damdamin, at sinabi, ang dahilan kung bakit kaya kong labanan ang napakaraming bagay sa aking balikat ay hindi ako nag-iisa. Ang mga kamag-anak at kasama sa paligid ko ay lahat ay gumagamit ng kanilang sariling ang paraan upang magsumikap upang ibahagi. Minsan ang pagkatalo sa kalaban ay hindi nangangailangan ng lahat na magkadugo, isang salita, isang tingin, o hanggat may mga tao sa bahay na naghihintay na bumalik ka, sapat na. Tiningnan ni Sally si Yefan ng malambing at bahagyang tumango. Natigilan si Ayer saglit, sa katahimik na sumulyap. Sa damuhan sa di kalayuan, ang hari at reyna, na sabik na naghihintay doon, ay tila may naiintindihan.
Biglang tumawa si Yefan at sinabing, okay, no. Speaking of these heavy topics, it will take some time, how boring we walking here, meron bang isda sa lawan na ito? Okay lang ba ang pangingisda? Matamis na ngumiti si IR, oo, tutulungan kitang kumuha ng gamit sa pangingisda. Saying that, dinampot ni IR ang kanyang palda at mabilis na tumakbo papunta sa villa, bakas ang excitement sa mga hakbang ng dalaga. Sa ilalim ng walang imik na mga mata ng isang grupo ng mga maharlika, kinuha ni Yefan sina Ayer at Saliye at nagsimulang mangisda sa tabi ng lawa. Si Yefan ay nagdala ng isang pakete ng sigarilyo, at kinatok ang mga binti ni Erlang habang naninigarilyo, habang si Saliye ay nagpapakain sa lalaki ng prutas, napakasaya. Nang makitang papalubog na ang araw, hindi na napigilan ni Haring Gutef, na iniisip kung paano ipapaliwanag ang walang katotohanang komedya sa mga mamamahayag. Kamahalan, sa tingin ko. Maari mong ipasa ang pera sa Feren na iyon, siya ay isang manloloko, at ang simpleng prinsesa ay nakukulam, mungkahi ni Prince Will sa oras na ito. Sinulyapan ni Gutaf si Yefan na nangingisda sa tabi ng lawa, iniisip na ito lang ang magagawa niya, kaya naglakad siya patungo sa grupo ng mga reporter. Sa sandaling ito, ang pinuno ng maharlikang pamilya ay nagmamadaling lumapit, hawak ang isang mobile phone sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at sinabi, kamahalan. May malaking nangyari. Kabanata 1357 tapang. 1357. Sinabi ni Gutef na hindi nasisiyahan, ano ang problema, sobrang gulat, hindi ka nakakita ng napakaraming VIP. Ang Katie wala. Ngumiti ng paumanhin, at nagmamadaling iniabot ang isang mobile phone sa hari, kamahalan, pakitingnan ang video na ito. Naipost ito sa YouTube kalahating oras na ang nakalipas, at ngayon ay mayroon na itong mahigit 3 milyong hit. Malaki ang impluensya nito. Si Gutef ay mukhang nalilito, at sa tabi ni Reyna Margaret, Prince Will, at maraming maharlika, lahat ay tumitingin ng may pagtataka. Natuwa rin ang mga naghihintay na reporter at tumayo mula sa damuhan, gustong marinig kung ano ang nangyayari. Tiningnan ni Gutef ang pamagat ng video at hindi niya maiwasang matigilan, nagtapat si Ismail sa anghel. Lalong nagulat si Gutef at maraming maharlika nang makita nila ang pangalan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Lance Terrorist Organization, isang karumaldumal na mamamatay tao na minsang nag-publish ng video sa internet para pahirapan at patayin ang mga hostage para takutin ang mga kanluraning bansa. Ang gayong demonyo, sa YouTube, ang pinakamalaking website ng video sa mundo, ay hayagang nagsabi na magsisi siya sa anghel. Siyempre, sapat na itong balita para mabigla ang mundo. Nagmamadaling nag-click si Gutaf sa video, at inilabas din ng ibang mga maharlika na may mga mobile phone ang kanilang mga mobile phone at nag-login sa app para panoorin ito. Mas mabilis ang mga reporter at matagal na itong nanunood. Sa video, si Ismail, isang lalaking nakahod at may balbas, ay lumuhad sa isang guho na bahay, nakaharap sa langit sa labas ng bintana, lumuluhod na may paggalang sa kanyang mukha. Ako, si Ismail Morad Mansur, ay nagsisi sa mga anghel, hindi ko dapat kidnapin ang mga inosenteng tao at makisali sa digmaang ito, pinalaya ko na ang lahat ng mga bihag, humingi ng tawad sa mga anghel. Ang maikling video, ito ay 10 segundo lamang, ngunit ang nilalaman ay sapat na upang palitawin ang mga mata ng mga tao. Nang hindi sinasadya, ibinaling ng lahat ng naruroon ang kanilang atensyon kay Prinsesa Ayer sa tabi ng lawa sa di kalayuan. Si Ayer ay nangingisda kasama si Yefan na nakikipag-usap at tumatawa, at tila nalubog sa saya, at hindi gaanong pinansin ang sitwasyon dito. Nakatingin sa prinsesa na may matingkad na ngiti, na talagang parang anghel sa ilalim ng papalubog na araw, lahat ay natigilan. Damn it! Nagkataon lang ba ito? Sa mga maharlika at mamamahayag, natural na mayroong grupo ng mga tao na napakalinaw ng ulo. Matapos itong pag-isipang mabuti, nalaman nilang ang mga palatandaan ng bagay na ito ay talagang tumuturo kay Yefan. Sa katunayan, sa simula pa lang, ito na ang mababang antas na si Sir Feren na nasa Guide L para magsalita. Pwede bang? Lahat ito ay kontrolado ni Sir Feren. Sa pag-iisip nito, maraming taong naruroon ang nagsimulang maging maingat sa misteryosong pinanggalingan ni Sir Feren. Sandali. Video lang ito, may balita ka ba? Hindi naniniwala si Prince Will na maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan ang isang mababang antas na Sir. Umiling ang general manager at sinabing, sa kasalukuyan, walang balita mula sa punong tanggapan, at hindi pa rin ito sigurado. Bago pa makapagsalita si Prince Will, may ilang mga tandang mula sa grupo ng mga reporter doon. Oh my God! Totoo! Ang mga kasamahan natin sa Arabian Peninsula ay nagpadala ng pinakabagong balita na may kabuuang 13 hostage na orihinal na nabihag ay pinalaya at nakapasok sa kampo ng hukbo ng gobyerno. Sunod-sunod sila. Handa nang magulat ng balita. Mukhang nagulat si Gutaf, kung gayon ang dalawang mamamayan natin ay naligtas. Oo, kamahalan, napangiti sa pagkabalisa ang isang babaeng reporter, at lahat sila ay nagkakaisa ang sagot ay ang anghel, ang nagligtas sa kanila. Nagulat ang mga bisitang naruroon. Tuwang-tuwang tinakpan ni Queen Margaret ang kanyang bibig, at pagkatapos ay nagsimulang manalangin sa langit, Diyos. Salamat sa pag-aalaga sa aming anak.
Sa oras na ito, si Yefan, Air, at Salie, na nakarinig ng maraming ingay, ay dahan-daang naglakad pabalik sa karamihan. Narinig din ni Air ang usapan ng lahat. Matagal na niyang alam na ganito ang kahihinatnan, ngunit masaya pa rin siyang nagtanong, pare, nailigtas na ba ang mga hostage? Yes, baby, but what the hell is going on? Bakit biglang nagsisi si Ismail? Si Gutef ay nasa mabuting kalooban, at habang nakangiti, siya ay naguguluhan din. Sa mata ng atensyon ng lahat, nahihiyang ngumiti si Air, dahil isa akong anghel, kapag nag-celebrate ako ng aking kaarawan, maswerteng mangyayari. Naturally, imposible para sa lahat na maniwala sa ganitong uri ng mga salita. Maraming tao na ang nagbigay pansin kay Yefan, at muling tumingin sa mababang antas na jazz na ito nang may pag-usisa at maingat. May napagtanto rin si Haring Gutef. Pagkaraang pumikit, nakangiti niyang sinabi kay Yefan, Sir Fern, sa bagay na ito. Dapat ginawa mo ang iyong makakaya. Nagkibit balikat si Yefan, Your Majesty the King. Masyado kang maraming iniisip, ito lang ang swerteng hatid ng prinsesa. Nakangiting tumanggaw si Gutaf, habang lumalayo si Yefan sa sarili, lalo siyang naghinala na si Yefan iyon. Sa katunayan, talagang nagulat si Yefan sa resultang ito. Noong una ay hiniling lang niya kay Azazel na magpadala ng isang tao upang ilabas ang dalawang hostage. Sa hindi inaasahan, nang marinig ko na ang mga mersenaryo ng Bahamut ay darating upang kunin ang mga tao, ang Lance Terrorist Organization ay labis na natakot kaya pinalaya nila ang lahat ng mga hostage. Si Azazel, ang Diyos ng digmaan sa peninsula, ay nasa lokal na lugar at may mahusay na reputasyon. Walang mahihirapang makisama sa kanyang mga mersenaryo. Ang ganitong uri ng teroristang organisasyon ay sinasabing nakikipaglaban para sa pananampalataya at kalayaan, ngunit ang mga pinunong iyon ay karaniwang para sa kapangyarihan at pera. Sino ba talaga ang magiging kaaway ng inferno? Kung gusto talaga nilang lumaban, hindi sila tutulungan ng mga Magnus sa likod nila, at mamamatay lang sila. Dahil sa kanyang takot, sinadya din ni Ismail ang pag-record ng video at inilagay ito sa internet, sa takot na may biglang papatay sa kanya. Sa huli, inamin ng mga mersenaryong Bahamut sa mga hostage na sila ay mga anghel, at iyon ang sinabi ng mga hostage. Si Yefan ay orihinal na gustong iligtas ang 2 taong ito, ngunit hindi sinasadyang nailigtas ang higit sa 100 tao, ngunit ito ay isang magandang bagay. Okay, reporters, nasisiyahan ba kayo sa resultang ito? Nakangiting tanong ni Gutef na humarap sa grupo ng mga reporter. Ang isang grupo ng mga reporter ay natural na hindi nang ahas na tanungin ang birthday party sa sandaling ito, ngunit nagsimula silang kumuha ng mga larawan at video na galit at nagtanong kay Princess Elle. Marami ring mga reporter na nagsimulang magtanong kay Yefan, iniisip kung ito ba ang ginawa ni Yefan. Ngunit dumidilim na, at pagkatapos hilingin ni Gutef sa pinuno ng maharlikang pamilya na harapin ito, bumalik siya sa villa kasama ang lahat ng mga bisita. Sa oras na ito, kahit na hindi papansinin ang mga reporter na ito, ang media ay hindi maglalakas loob na magsulat ng masasamang salita tungkol sa maharlikang pamilya. Pagkatapos ng lahat, tinupad ni Prinsesa Air ang kanyang salita at iniligtas ang mga hostage. Hiniling ni Yefan kay Salie na tahimik na pangasiwaan ang mga ulat ng mga reporter na ito at huwag ay publish ang kanilang mga larawan. Matapos matuklasan ng ilang kakilala, tinatayang madadami si Air at mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Natural din na naiintindihan ni Sally na sa impluwensya ng inferno, ilang minuto lang ang pagsupil sa mga ulat na ito sa media. Pagbalik nila sa banquet hall, nag-toast sina Gutef at Margaret ng isang baso ng alak kina Yefan at Salie. Bagamat hindi nila alam ang nangyari, malabo nilang nahulaan na tumulong si Yefan. Ngunit dahil tumangging aminin ito ni Yefan, hindi na sila magtatanong pa, ito rin ay paglilinang sa sarili. Dumating din ang iba pang mga maharlika upang kausapin si Yefan at magkamayan, sinusubukang makilala ang isa't isa. Biglang napalibutan si Yefan ng maraming tao. Tikom ang bibig ni Yefan tungkol sa kanyang pinanggalingan, at hinarap niya ito ng casual, na nagpalungkot sa mga maharlikang ito, ngunit hindi siya nang ahas na hindi nasisiyahan kay Yefan, pagkatapos ng lahat, si Yefan ay masyadong misteryoso. Sa wakas, pagkatapos ng pagputol ng cake, ang piging ay dumating sa huling yugto ng sayaw. Ang pangunahing tauhan ngayong gabi na si Princess Elle, ang kanyang unang sayaw ay natural na kasama ng kanyang ama, si King Gutef, ngunit kung sino ang sumasayaw sa pangalawang sayaw ay isang napakahalagang bagay. Nangangahulugan ito na ito ay magiging isa pang mahalagang lalaki sa kanyang buhay. Matagal nang inaasam ni Prince Will ang sandaling ito. Matapos niyang makitang sumayaw si Elle sa unang sayaw, agad siyang lumapit sa dalaga, ngumiti ng magiliw at nag-imbita, Elle, pwede mo ba akong isayaw? Saglit na nag-alinlangan si Ir, at tumingin kay Gutef at Margaret na naghihintay dito, ngunit itinaas niya ang kanyang palda at humakbang papunta kay Yefan, na nasa hindi kalayuan. Kakasayaw lang ni Yefan kay Salie, at iinom na sana ng champagne, nang makita niyang tumatakbo si Ir. Friend, pwede mo ba akong isayaw? Namumula pa ang mukha ni Ai nang sabihin niya ang mga katagang ito. Ngunit nagpasya siya na magiging matapang na siya sa kanyang sarili mula ngayon, kaya nagkusa siyang mag-imbita ng mga lalaki na sumayaw.
Sa bola, maraming tao ang natigilan, nataranta at nagulat, at ang hari at ang kanyang asawa ay nagulat din sa katapangan ng kanilang anak na babae. Ang may pinakapangit na mukha ay natural na si Prince Will. Tumingin siya kay Yefan na may kaparehong mga mata sa isang nakasinding oil barrel. Kabanata 1358 nakikita kung saan naruroon ang kaligayahan. 1358. Hindi rin ito inaasahan ni Yefan, at nalaman niyang napakaraming tao ang nagbibigay pansin, bahagyang bamantong hininga siya sa kanyang puso. Bilang isang natatanging tao, para siyang alitaptap sa Midsummer Forest, gaano man siya kababa, hindi niya ito may tatago. Noong una, gusto kong sumama sa isang birthday party, ngunit bago ko nalaman, malapit na akong maging bida sa gabi. Gayunpaman, dahil ang lahat ng mga batang babae ay nagkusa na anyayahan sila, si Yefan ay walang pagpipilian kundi ang hindi pansinin ang sorpresa ng hari at ng kanyang asawa, at ang galit ni Prinsipe Will, at sumang-ayon ng nakangiti. It's my honor. Hinawakan ni Yefan ang maliit na kamay ni Air, iniunat ang kanyang kamay sa baywang ng batang babae, at sumayaw ng maganda. Si Sally Ye, na nasa gilid, ay hindi sinasadyang magselos, tutal, nauna na siyang sumayaw ni Yefan. Ang mga mata ng madla ay halos lahat ay natuon kay Yefan at Air. Nalaman ng mga maharlika na ang mga kasanayan ni Yefan sa pagsasayaw ay napakahusay, hindi katulad ng nouveau riche, puno ng liksi at kagandahang loob. Tumibok ang puso ni Air, at hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasayaw. Nang may lagay ang kamay ni Yefan sa kanyang baywang, siya ay ganap na lasing. Nang matapos ang kanta, hindi alam ni Elle ang gagawin, pero syempre nahihiya siyang sumayaw ulit. Paano ako sumasayaw, Her Royal Highness? Nakangiting tanong ni Yefan. Well, nagpout si Air at tumango, nahihiyang magsalita. Anong ibig mong sabihin? Masayang sabi ni Yefan. Humajijek si Air, siya mismo nakaramdam ng katangahan. Sa wakas ay hindi napigilan ni Prince Will na makita ang dalawa na parang mag-asawa. Lumapit siya sa oras na ito, at sinabing walang ngiti, Sir Fern, si Prinsesa Elle ang aking kasintahan, sana ay manatili ka sa kanya, upang hindi machismas. Nang marinig ito ni Air, kumunot ang noo niya at sinabing, Prince Will, where am I your fiancé? We're not engaged yet. Air, ang kasal sa pagitan ng aming dalawang maharlikang pamilya ay inaprubahan ng mga magulang ng magkabilang partido, at ito rin ang gusto ng mga tao. Parehong pumayag ang kanyang kamahalan na hari at reyna sa aming kasal, giit ni Will. Pero hindi ako pumayag. Hindi nasisiyahang sabi ni Air. Dumating si Haring at Reyna Gutef sa oras na ito, at natural nilang napansin ang amoy ng pulbera, ngunit ayaw nilang madamay ang maharlikang pamilya ng Helen. Air, huwag mong sabihin, ang daming bisita dito. Mamaya na natin pag-uusapan, ikaw lang ang pakialam ni Prince Will, kaya niya ito sasabihin, babala ni Gutef. Pero, gusto pang makipagtalo ni Air, ngunit binalaan siya ng mga mata ng hari at Reyna. Kailangan niyang magpigil, tutal, hindi niya kayang ipahiya ang buong royal family. Pakiramdam ni Will ay nanalo siya. Wala siyang pakialam na hindi siya matanggap ni Elle ngayon. Naniniwala siya na hanggat nakakasama niya si Elle, natural niyang makukuha ang puso ng dalaga. Kung tutusin, napakagaling niya. Napangiti si Reyna Margaret at sinabi sa oras na ito, Sir Friend, ipinadala mo ang iyong mga pagpapala sa kaarawan ng prinsesa, at lahat kami ay nagpapasalamat. Nang makitang nakainom ka na rin, at gabi na naman, magpapadala ako ng maghahatid sa iyo. Bumalik ka sa lugar ngayong gabi. Kitang-kita ang intensyon ng Reyna, umaasang aalis sina Yefan at Sally Ye, para hindi masyadong maging matigas ang kapaligiran ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ang maharlikang pamilya ng Helen, na ikakasal sa hinaharap, ang higit na pinapahalagahan nila. Nang marinig ito ni Air, hindi niya napigil ang sabihin, Ina, kaibigan ko sila, bakit gusto mong umalis sila ng maaga? It's impolite. Air, hindi nasisiyahang bamulong si Margaret, ano ang pinagsasabi mo? Ano? Hindi kaya kasing husay ng magiging asawa mo ang kaibigan mo. Nasira mo na ang puso ni Will, huwag kang magpakatanga. Nagmamadaling ngumiti si Prince Will at umiling, Reyna, naiintindihan ko si Air. Oo, hindi pa ako nakakagawa ng maayos, at magsusumikap ako para mapasaya si Elle sa hinaharap. Anak, napakalawak mo talaga, ngumiti si Margaret at tumango bilang kasiyahan. Nang marinig ni Air ang mga salitang ito, lalo itong naging hindi komportable, nakakuyom ang kanyang mga kamay, nanlumo ang kanyang puso, at bumagsak ang kanyang impresyon sa Prinsipe Will na ito. Hindi nagalit si Yefan, at sinabing, Hari, Reyna, hindi mo kailangang mag-alala, sa katunayan, wala kaming planong magtagal. Gusto ko lang bigyan ng regalo sa kaarawan si Air, at pagdating ng regalo, mamayang gabi na kami ni Sally. Lilipad palayo sa Rued iyan. Oh! Nagtaka si Haring Gutef, hindi ba ang regalo ay natanggap ng isang espesyal na tao nang siya ay pumasok? Napangiti si Yefan na nahihiya, ang Reg Along inihanda ko ay hindi maginhawa para sa isang tao na makatanggap, at dapat itong matanggap sa gabi. Magandang kunin. Medyo disdain nang sinabi ni Will, Sir Fern, espesyal talaga ang Reg Along inihanda mo, at dapat gabi na. Ilaw ba ito?
Kung alam ko ito, inihanda ko ang sports car at inilabas ito sa gabi, binuksan ang mga ilaw, ang kotse na iyon. Siya ay lubos na kumpiyansa sa limitadong edisyon na Spiker Supercar na kanyang inihanda, at isang nangungunang luxury car na tumagal ng kalahating taon upang maitayo sa pamamagitan ng kamay, paano ito magagawa ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, hindi inakala ni Prince Will na ang regalo sa kaarawan na inihanda ni Yefan ay magiging napakaganda. Masayang tumawa si Yefan, ano ba, lumabas ka at tingnan mo at malalaman mo. Anabangan ito ni IR. Talagang wala siyang pakialam sa regalo sa kaarawan, ngunit inihanda ito ni Yefan para sa kanya, at interesado siya. Kung ganoon, mabuti, pumunta tayo at tingnan. Nais lamang ni Haring Gutef na kolektahin ang mga regalo sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ipadala si Yefan at ang dalawa upang umalis. Bilang resulta, ang maharlikang pamilya at si Yefan ay sunod-sunod na naglakad papunta sa damuhan sa labas. Narinig ng mga maharlika sa piging na si Sir Fern, na may misteryosong pinanggalingan, ay magbibigay ng mga regalo at lalabas para makita sila. Na-curious ang lahat at sinundan sila palabas. Nasaan ang regalo? Sir Fern, hindi mo naman kami napapasaya lahat di ba? Lumingon si Will, wala man lang nakita, at hindi napigil ang matawa, nanakaw kaya ang regalo. Nagtawanan lahat ang mga maharlika sa tabi nila, at hindi nila akalain na ang Reg Along inilabas ni Yefan ay mabigla sa supercar na may espesyal na kahalagahan sa araw. Tiningnan ni Yefan ang oras sa telepono at bamulong sa sarili, well. Malapit na. Friend, anong klaseng regalo yan? Medyo balisa si Elle. Hindi niya kailanman anabangan ang isang regalo sa kaarawan. Lumingon si Yefan, tumingin sa kalangitan sa gabi sa hilaga, itinuro ang malalim na kalangitan, at sinabing, naroon ang regalo. Dose-dosenang mga tao sa eksena ang tumingala sa langit, ngunit wala silang nakita. Ano ito? Hindi ko nakita, hindi ito kasinungalingan, tama ba? Bibigyan mo ba ng bituin ang prinsesa? Haha. Ngumisi si Prince Will, Sir Fern, niloloko mo kami. Alam mo, ito ay. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, narinig niya ang mga bulalas mula sa mga maharlika. Diyos ko, tingnan mo, meteor. Hindi. Ito ay isang meteor shower. Biglang, natuklasan ng lahat na ang isang nakasisilaw na meteor shower ay nagsimulang bumagsak sa hilagang kalangitan. Ang mga bulalakaw sa kalangitan, na kinakaladkad ang kanilang mahabang buntot, ay naghahatid ng isang uri ng nakakaantig na kagandahan na kakaiba sa mundo. Matapos lumipas ang unang meteor shower, ang pangalawa, ang pangatlo. Ang mga meteor shower ay nagsimulang bumagsak ng sunod-sunod. Ang susi ay ang mga meteor shower na ito ay may iba't ibang kulay sa bawat oras, at hindi sila mukhang ordinaryong natural na meteor shower. Ire, ito ang Reg Along inihanda ko para sa iyo. Sa ika-25 kaarawan mo, padadalhan kita ng 25 meteor shower. Isipin mo na lang na nasa langit ito, sindihan at hipan ang iyong mga kandila sa kaarawan. Lumingon si Yefan sa babae at ngumiti, maligayang kaarawan, Her Royal Highness. Idinilat ni IR ang kanyang magagandang mata, nakatingin sa nakakasilaw na meteor shower sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin, siya ay naantig at hindi nakaimik sa tuwa, siya ay lubos na nahuhumaling sa kagandahang wala sa mundong ito. Ang madla na tigilan ng mga maharlika, natulala rin ang hari at reyna, at malapit ng malaglag ang panga ni Prinsipe Will. Hindi nila naisip na ang mga meteor shower ay maaaring artificial na nilikha. Hindi na ito usapin ng pera, isa na itong himala na nangangailangan ng paggamit ng lakas ng mga nangungunang aerospace power sa mundo. Gayunpaman, magagawa ito ni Yefan. Noong nag-iisip si Yefan tungkol sa paghahanda ng regalo sa kaarawan para kay IR, nalaman niyang parang walang halaga sa mundo para kay IR. Kaya nagkaroon ng kapritsyo si Yefan at tinanong si Chu Yunyao kung maaari siyang lumikha ng meteor shower. Bilang isang resulta, talagang naramdaman ni Chu Yunyao na hindi ito mahirap, basta may pera, handa na mga rocket at kahit na mga missile. Una nang hiniling ng babae kay Yefan na ituloy ang relasyon sa Magnesium Space Agency, at ipinadala ang mga manufactured equipment para ilunsad ang meteor shower sa orbit gamit ang isang rocket. Nang dumating ang oras ni Ruod iyan sa gabi, 25 batch ng mga espesyal na mineral ang patuloy na ibinaba sa track sa pamamagitan ng tumpak na kagamitan sa pagkalkula. Ang mga mineral na ito ay dumadaan sa atmosfera, nasusunog sa iba't ibang kulay, at nawawala ng walang bakas pagkatapos maging meteor shower. Para kay Chu Yunyao, ito ay isang napaka-boring na larong nagsusunog ng pera. Pero para kay IR, ito ang pinaka-nakakaantig na biyayang nakita niya, at mula ito sa lalaking gusto niya. Ang ganitong uri ng panloob na kasiyahan at kaligayahan ay nakakahilo sa ulo ni IR. Malapit na itong matuno sa tamis. Nang lumipas ang 25 meteor shower, mahirap para sa mga maharlika sa madla na pakalmein ang kanilang panloob na kasabikan sa mahabang panahon. Nang muli silang tumingin kay Yefan, nagpakita sila ng pagkamangha, at labis din silang na-curious, kung sino ang banal na Yefan. Ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring gawin sa pera. Kung wala ang pinakamataas na katayuan sa mundo, sino ang maaaring gumamit ng teknolohiya ng aerospace? Hindi rin nakaimik sina King Gutef at Reyna Margaret,
at pinagsisihan nila ang desisyon na itaboy si Yefan ngayon lang. Gumawa ng meteor shower. Not to mention the Rued Ian royal family, hindi kaya ng Ying royal family. Namutla ang mukha ni Prince Will. Nalaman niya na ang kanyang tinatawag na hand-built super sports car sa loob ng kalahating taon ay parang scrap metal, hindi dapat banggitin. Okay, dumating na ang regalo sa kaarawan, at dapat na tayong umalis. Naramdaman ni Yefan na natupad ang kanyang hiling, at naihatid na ang pagpapala, kaya nagplano siyang magpaalam kay Ayer. Gayunpaman, biglang tumalikod si Ayer, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Yefan, itinaas ang kanyang ulo, at hinalikan ang lalaki gamit ang kanyang mapupulang labi. Kabanata 1359 na panghihinayang. Ang eksenang ito noong 1359 ay maihahambing sa nakagugulat na 25 meteor shower, at natigilan din ang lahat ng mga bisita. Si Princess Ayer, na kilala sa pagiging introvert at mahiyain, ay talagang nagkusa na humalik sa isang lalaki. Si Haring Gutef at Reyna Margaret ay halos hindi makilala ang kanilang mga anak na babae, at si Prince Will sa tabi niya ay naging berde ang mukha at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Kumunot ang noo ni Sally Ye, ngunit nagpakita rin siya ng kawalang kakayahan. Si Yefan, na hinalikan, ay medyo natigilan. Siyempre kaya niyang mag-react, pero sa unang pagkakataon, nagulat siya sa mga ginawa ni Ayer at hindi siya nag-judge. Sa madaling salita, si Yefan mismo ay hindi alam kung dapat niya itong iwasan. Nang mapagtanto niya ang posibleng epekto ng halik na ito ay naghalikan na ang dalawa. Malambot, matamis, na may kakaibang halimuyak ng Silk Princess. Pagkatapos ng maikling panahon ng sorpresa, unti-unting nagpalakpakan at naghiyawan ang mga nakapaligid na bisita. Sa pagkakataong ito, walang nakaisip na itong si Sir Fern ay hindi qualified na makasama si Elle. Pagkatapos ng lahat, ang gayong malaking sulat kamay ay nagpatunay sa dignidad ng katayuan at tiyak na karapat-dapat sa maharlikang prinsesa. Nang makita nila ang mga panauhin, lahat sila ay nagsimulang magbasbas at pumalakpak. Napangiti na lamang si Haring Gutef at ang kanyang asawa, na may bahid ng pagdududa at pag-aalala. Mainit din ang ulo ni Ayer, kaya hindi niya napigil ang gawin ito, at nang marinig niya ang mga tagay ng iba at nagising, natarante siya na parang kuneho at mabilis na binitawan si Yefan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay kasing rosas ng isang pulang mansanas, at malapit na itong tumulo ng katas. Naramdaman ni Ayer na malapit nang lumundag ang kanyang maliit na puso, medyo naguguluhan siya, hindi niya alam kung paano haharapin si Yefan, at labis siyang nag-aalangan, hindi alam kung ano ang iisipin ni Yefan sa kanya. Si Yefan ay bastos, at hindi mahalaga kung nakikita siya ng maraming tao. Pagkaraan ng ilang sandali ay tahimik na tumingin sa babae, nagtanong ito ng malalim, nagsisisi ka ba? Naghihinala na itinaas ni Ayer ang kanyang ulo, kumikislap ang kanyang mga mata, nagsisisi. Bakit? Natigilan si Yefan, pagkatapos ay umiling ng may ngiti, wala lang, mukhang masyado akong nag-iisip. Napaisip si Ayer at naintindihan. Ang ibig sabihin ng lalaki, ay itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti, medyo mapusok ako, dahil napakaganda ng red along ito, gusto ko ito, kaya. Ngunit, hindi ko ito pinagsisisihan. Tiningnan ni Yefan si Ayer na may determinadong mukha, at naramdaman ang pagsabog ng emosyon sa kanyang puso. Kanina pa niya sinabihan ang dalaga na maging matapang, pero bakit siya nahiya? Sabi na nga ni Ayer, ano pa ba ang pinagdadaanan niya? Kung makaligtaan mo ito, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Huminga ng malalim si Yefan, hinawakan ang kamay ni Ayer, at naglakad papunta kay Haring Gutef at sa kanyang asawa. Hari, Reyna, gusto kong kausapin kayong dalawa ng pribado, ang usapin sa pagitan namin ni Ayer. Dahil sa ginawa ni Yefan, natigilan ang hari at ang kanyang asawa, habang nakayuko si Ayer. Ni hindi ako naglakas loob na tingnan ang mga magulang ko. Ito, Sir Fren, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang maaaring mangyari sa pagitan mo at ng aming anak? Awkward na tumingin si Haring Gutef kay Prinsipe Will na katabi niya, at sa sobrang galit ni Will ay kumikinang ang kanyang mga mata. Sinabi ni Yefan na may mahinang ngiti, nagawa na ni Ayer ang hakbang na ito, kaya syempre kailangan kong harapin ang relasyon namin ni Ayer. Nang marinig ito ni Ayer, nanginginig ang kanyang maliliit na kamay, nahihiyang tumingin siya kay Yefan, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga magulang ng may pag-asa. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na magagawa niyang matapang ang hakbang na ito at maipahayag ang damdaming matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ngunit ang kagalakan sa kanyang puso sa oras na ito ay nagsabi sa kanya na ang lahat ng ito ay katumbas ng halaga. Ang pinakamagandang bagay sa mundo ay ang taong gusto mo, at nagkataon na gusto ka rin niya. Hindi ako pumapayag. Si Elle ang fiancé ko. Nababaliw na si Prince Will. Kung ito ay isang prinsipe mula sa ibang bansa, o isang mabuting tao na kilala niya, ayos lang na makipagkompetensya sa kanya. Kaya biglang may kakaibang lalaki na hindi alam kung saan siya nanggaling. Gusto niyang kunin si Ayer sa araw na magpo-propose na siya, na talagang hindi niya matiis. Hindi napigilan ni Yefan ang ngumiti at nagsabi, Prince Will, mukhang hindi kailangan ng pahintulot mo ang bagay na ito.
Naisip mo ba na ang prinsesa ng royal family na si Ruad Ian ay magpapakasal sa isang oriental na tao? Ikaw, isang dilaw na lahi, ay karapat-dapat ding pakasalan ng isang prinsesa. Nagnganga ang ngipin ni Will. Bakit? Isa siyang marangal na prinsipe. Napakagaling niya, paano siya matalo sa isang Asian yellow-skinned monkey? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, maraming mga taong naruroon ang nakasimangot. Marami sa mga maharlika ay racist, ngunit ang lahat ay karaniwang hindi ng ahas na sabihin ito, at ng ahas lamang tumawa ng pribado. Lumubog din ang mukha ni Yefan, hindi ko inaasahan na ang prinsipe ng maharlikang pamilya ng Helen ay isang racist pa rin. Galit na galit din si Elle. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalala ang pagkatao ni Will. Si Haring Gutef ay nagmamadaling umubo ng ilang beses at humiwalay. Okay, huwag mo nang pag-usapan, tapos na ang piging ngayong gabi, kailangan nating pag-usapan ng mahinahon ang mga pangyayari ngayon. Ang King ay napakalinaw, at pagkatapos ay kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, ito ay magpapalala ng mga bagay. Nairita si Prince Will, at naglakas loob siyang magsabi ng kahit ano. Maaaring matapos ang piging, ngunit Prince Will, kailangan mong maging responsable para sa iyong sariling mga salita. Nasusukat din ang pagpaparaya ni Yefan. Responsible. How do you want me to be responsible? Gusto mo bang lumuhad at humingi ng tawad? Yellow-skinned monkey. Ngumuso si Will, paano kung gagawa ka ng meteor shower? Ang mga mababang antas ay mga taong mababa ang antas. Hindi karapat-dapat sa isang prinsesa. Napapikit si Yefan, ang lalaking ito ay talagang hindi marunong mag-spell ng kamatayan. Ngunit bago pa makagalaw si Yefan, biglang kumislap si Sally Ye, na nasa tabi niya, at sinipa ang tuhod ni Will. Nip. Sa isang basag na tunog, diretsyong gamulong si Prince Will sa lupa. Nasa pusong kirot si Prince Will, niyayakap ang kanyang mga binti, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Naghiyawan ang mga bisitang naroroon, at napaatras din ang hari at ang kanyang asawa sa takot. Napapadyak si Sally sa leeg ni Will gamit ang isang paa, at sinabi na may malamig na mukha, tumahimik ka, at tumahol muli na parang baboy, at tatapakan ko ang iyong leeg. Sigaw, nakatingin kay Sally Ye na may takot. Takot na takot ang mga bisitang katabi niya at takot na tumingin kay Sally Ye, na mukhang diyosa ng kamatayan. Sir Friend. Lady Sally. Sino ka? Sa wakas ay napagtanto ni Haring Gutef na ang pagkakakilanlan ng dalawa ay lubhang kainahinala. Nag-alala si Queen Margaret sa kanyang anak, Ayer. Halika dito dali. Huwag kang tatayo sa kanila. Napabuntong hininga si Ayer at humihingi ng paumanhin na tumingin sa kanyang mga magulang, ayos lang po ako, padre, Reyna, ikaw din. Dito, kung anong klaseng tao si Will, he deserves what he deserves. Malamig na sinabi ni Sally Ye, humiga sa lupa, yumuko sa kapatid ko, at humingi ng tawad. Huwag mo nang isipin iyon, namutla ang mukha ni Will, ngunit nag-aatubili siyang gawin ito. Kung tutusin, mahihiya siyang makita ang mga tao sa harap ng napakaraming tao. Huwag mong gawin. Kung gayon mamamatay ka. Sabi ni Sally, na binasag ang dugtungan ng kabilang binti ni Will gamit ang isang paa. Umalangaw-ngaw sa lawa ang matinis na sigaw ni Will, naputol ang kalangitan sa gabi, at pinalamig ang mga tao. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Hindi pa pinahirapan ng ganito si Prince Will mula pa noong bata pa siya. Napabalikwas siya sa sakit at nahiga doon, yumuko at nagmamakaawa kay Yefan. Nang makita ni Haring Gutef at Reyna ang eksenang ito, lahat sila ay nabalisa. Kung malalaman ito ng maharlikang pamilya ng Helen, hindi ba tuluyang masisira ang relasyon ng dalawang bansa? Bilis. Halika. May magdadala sa prinsipe para gumaling. Sigaw ni Gutef. Sa sandaling ito, lahat sina Yefan, Sally Ye, at Ayer ay may kainahinala sa isa't isa. Umuungol. Ang lupa sa ilalim ko. Biglang gumawa ng kakaibang tunog ang mga paa, parang lindol, at lahat ng nasa lupa, gaya ng mga bahay at puno, ay nanginginig ng marahas. Kabanata 1360 mabaho. 1360. Lindol. Paanong posible? Paano magkakaroon ng lindol? Nagkaroon ng commotion mula sa mga bisita. Kahit na ang mga maharlika, ngunit ang mga ordinaryong tao pagkatapos ng lahat, ay nagsimulang magpanik at magpanik. Agad namang pinalibutan nina Haring Gutef at Reyna Margaret si Ayer, at inalalayan ng Reyna ang balikat ni Ayer at sinabing, baby, huwag kang matakot, manatili tayo sa bukas na lugar, walang mangyayari. Mga bantay. Ang mga gwardya ay mabilis na nagpapanatili ng kaayusan, lahat ay hindi tumatakbo. Nagmamadaling sigaw ni Haring Gutef. Hindi natakot si Ayer. Nag-aalala siyang tumingin kay Yefan. Kasabay nito, naramdaman din nina Yefan at Sally Ye ang panganib. Kuya, hindi ito isang ordinaryong lindol, ito ay isang mahiwagang alon, ito ay napakalakas. Sabi ni Sally Ye sa mahinang boses. Sumulyap si Yefan kay Ayer, at ang mga mata ni Ayer ay nagpakita ng parehong mensahe. Siya ay isang natural na elemental na salamangkero at napakasensitibo sa anumang pagbabago bago ng mahika. Sandali lang, ikaw at si Ayer ay alagaan mo muna ang iyong sarili at ang hari,
at ako na ang bahala sa labanan, matigas na sabi ni Yefan. Kumunot ang noo ni Sally, pero tumanggo pa rin. Alam din niya na kung hindi kayang harapin ni Yefan ang kaaway, malamang na kailangan muna nilang tumakas ni Air. Sa sandaling ito, sa bukas na espasyo ng damuhan, ang lupa ay biglang naging hindi mabilang na buhangin, at isang malaking sand tornado ang biglang sumabog mula sa lupa. Ang umaalingaw-ngaw na malakas na hangin at lumilipad na buhangin at mga bato ay naging sanhi ng dose-dosenang mga bisita na naruroon, ang mga gwardya at mga katulong na dumating sa takot at hindi maimulat ang kanilang mga mata upang makita ito. Hey hey hey! Isang matalim at kakaibang tawa ang pumasok sa tenga ng lahat, at ang buhangin ay naging tao. Ang lalaking ito ay tumingin sa kanyang mga 40 o 50, siya ay maikli at payat, may kalbo na mukha ng unggoy, nakasuot ng kaki na costume, may mga brown spot sa buong mukha, at siya ay pangit. Bakit parang malapit na matapos ang handaan mo pagdating ko lang? This is not a courtesy to welcome VI pass from afar, hehe. Ngumiti ng masama ang lalaki, dama po ang kanyang mga mata kay Yefan, Sally, at iba pa, dinilaan ng kanyang dila ang kanyang putik na labi. Ikaw, sino ka? Agad na pinrotektahan ni Haring Gutef si ang kanyang mga mata ay sumenya sa reyna na kunin ang kanyang anak na babae. Ako, please allow me to introduce myself a little. My name is, King of Earth. Speaking of which, sabay pa tayong naglalakad. Ikaw ang hari, at ako ang hari ng Earth. Anyway, lahat sila ay Harry. Lalong tumawa. Nagulat sina Yefan at Sally, sila talaga ang ikalimang hari ng Doomsday Kingship. Ayon sa katalinuhan at sa sinabi ni Niewuyo, ang Earth Magic ng Earth King ay madaling magdulot ng mga lindol sa loob ng saklaw. Hindi ito ang susi, ang hari ng daigdig ay bihasa sa paghuhubog ng mahika ng anumang bato, buhangin at iba pang mineral, at maaari ring gamitin ang gravity ng lupa upang gumamit ng gravity magic. Kahit na ang taong ito ay mukhang nakakatakot, at ang kanyang mga salita at kilos ay labis na kasuklam-suklam, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi biro. Nalilitong tanong ni Haring Gutef, hari ng lupa. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang kabahan, nandito ako. Hindi kita hinahanap, sabi ni King of Earth, muling ibinaling ang ulo kay Yefan, nakangiting kakaiba. Sabi, Lucifer, sa unang pagkikita natin, mas bata ka sa inaakala ko. Lucifer. Nang tawagin ng Earth King ang pangalang ito, marami sa mga kilalang bisita na naruroon ay mukhang nag-aalinlangan. Parang narinig na nila yun somewhere. Maya-maya, biglang nagising ang ilang maharlika. Kahit na hindi nila nakita si Yefan, narinig na nila ang reputasyon ni Lucifer pagkatapos ng lahat. Lucifer. Hail King Lucifer. Oh my God. Siya ang pinuno ng Underground World Inferno. Lucifer. Mga subordinate. Hindi nakakagulat na ang mga hostage ay nailigtas ngayon. Oh, so it is. Sabi ko kung sino ang makakagawa ng meteor shower. Totoong posible ang mga salita ni Lucifer. Sa loob ng ilang panahon, ang isang malaking bilang ng mga maharlika, ang mga nakarinig nito at ang mga nakarinig pa lamang nito, lahat ay tumingin kay Yefan ng may paggalang at pananabik. Dahil alam nilang darating ang maalamat na lalaking ito, sinubukan nilang makalapit. Dati, hindi sila nakakapunta sa Purgatory Island para magkarelasyon. Nakahiga, si Prinsipe Will, na ngayon lang nakaramdam ng sakit at puno ng sama ng loob, ay himateyan na sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan na magiging kalaban niya ang maalamat na underground powerhouse. Iihi na sana niya ang pantalon niya. Natigilan din sina Gutef at Margaret, at lubos na naunawaan kung bakit ang maliit na, Sir Friend, ay maaaring magdala ng gayong mahiwagang regalo. Gayunpaman, paano makakarating sa birthday party ng kanilang anak na babae ang mga nangungunang powerhouse sa mundo na kahit sila ay walang pagkakataong makilala at magkaroon ng ganoong kalapit na relasyon sa kanilang anak na babae? Napabuntong hininga si Yefan, at wala siyang pakialam sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan sa sandaling ito, at same time na sinabi, pinadala ka ni Dharma Kingdom upang patayin ako. Patayin ka. Sok. Gusto ko talagang subukan pero, tutal ikaw ay maingat na anak ni Victoria, paano ako mahihiya na patayin siya? Nanghihinayang sabi ng Earth King. Ang sulok ng mga mata ni Yefan ay lumukso, ngunit hindi niya pinakinggan ang sinabi ni Niewuyo na siya ay may espesyal na relasyon sa Earth King. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ng Earth King, mahirap na iugnay siya kay Niewuyo. Lucifer, kakampi mo ba ang Victoria ko, paano? Madalas ba niya akong banggitin sa iyo? Umaasang tanong ng Earth King. Lalong naging malungkot ang mukha ni Yefan, bakit, dapat ba niyang banggitin ka? Siyempre, ikaw anak, maaaring hindi mo alam na nang ipanganak ka niya, tumakbo siya pabalik sa pagkahari ng katapusan ng mundo, at muntik nang mapatay ng hari ng Dharma. Ngunit nagmamakaawa ako, iniligtas siya, at binigyan ko siya ng pagkakataong magsanay muli ng mahika. Alam niya na gusto ko siya, at nagpapasalamat siya sa akin, kami ay magkasama, at kami ay nagmamahalan sa mahabang panahon. Hehe, alam mo. Huwag kang maniwala sa akin, huwag mong tingnan kung ano ang hitsura ko ngayon. Speaking of which, di hamak na mas gwapo at gwapo ako noon, and this year's din ang dahilan ng magic practice ko, kaya medyo sumama ang itsura ko. Sabi ni Diwang na may pag-aalala sa kanyang mukha.
Ang iyong ina, napakagandang babae. Napakaraming gabi, umupo siya sa ibabaw ko at humiga sa ilalim ko, pinapakalma ko ang nasaktan niyang puso, at pinaramdam niya sa akin na umakyat sa langit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay natigilan, at ang lahat ay nagtaka, maaari ba talagang tulad ng sinabi ng hari ng mundo, ang ina ni Lucifer ay nagkaroon ng relasyon sa kanya? Ay! Hindi ba yung nanay nakaharap si Lucifer? Manliligaw. Manahimik ka. Sa tingin mo ba maniniwala tayo sa mga salitang ito? Si Sally ay labis na nagalit, at sinabi kay Yefan, kapatid, huwag kang magpalinlang sa kanya. Malinaw na nais niyang guluhin ang iyong pag-iisip. Ang mukha ni Yefan ay parang yelo sa mahabang panahon, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay ngumisi at ngumisi, ginugulo ang isip ng kaaway sa larangan ng digmaan, na nagiging sanhi ng pabigla-bigla at nagkakamali. Hindi ako lumabas sa unang araw, ang ganitong klaseng pakulo. Siyempre alam ko. Kung wala ng iba, paano may impluwensyahan ng isang kamay ang desisyon ng Dharma King? Pero, kailangan kong sabihin. Earth King, itong bibig mo ang talagang pinakamakulit at bastos na taong nakilala ko. Inosenteng ibinuka ni Earth King ang kanyang mga kamay, hindi ka naniniwala. I'm really sorry, in fact, I can tell you about your mother measures, and her favorite posture. Pagkatapos magsalita ng hari, ang malamig na mga mata ni Yefan ay tumusok sa gabi, at bigla siyang nagliyab. Sa malakidlat na mga hakbang pasulong at paatros, ang figure ay tumawid na sa layo na mahigit 10 metro. Parang gumalaw si Yefan sa isang iglap, at nang muling lumitaw, isang kamao ang tumama sa ulo ng Earth King. Bang! Hindi lumitaw ang mga hiyawan at dugo na inakala ng lahat. Isang buhangin ang nakakalat kung saan-saan. Ang ulo ng Earth King ay nakakalat, at ang kanyang katawan ay naging buhangin din, at lahat ng ito ay lumutang. Isa lang itong sand puppet. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more update, click on the notification bell.